Nakinig si Arya sa kanyang tanong at nagdilim ang kanyang mga mata. Sapat na ba ang sinabi mo? Kung magpapatuloy ka, gagawin ko ang salitang Morrison family sa bawat entertainment post ng hot search list. Natigilan si Georgia, you dare. Bakit hindi ako maglakas loob? Noong una, binabala kong tanggalin ang balita, ngunit kapag sinabi mo ito, bigla akong nagkakaroon ng pagnanasa na magbago ng isip. Regardless kung babalik ako o huminga, hindi ko naisip na hiramin ang reputasyon ng Morrison family. Dahil dumating ako sa araw na ito ay nagpapatunay na hindi ko kailangan ng anumang background mula sa isang pamilya ng pabango. Mangyaring huwag akong tawagan upang makahanap ng isang pakiramdam ng presensya. Ayokong marinig ang boses mo. Bakit hindi mo alam ang iyong sariling mga limitasyon pagkatapos ng maraming taon? Tinatamad na si Arya na magpatuloy at ibinaba ang telepono. Gayunpaman, may bakas ng malalim na emosyon sa kanyang mga mata. Ibinaon niya ang kanyang background sa kaibuturan ng kanyang puso. Bakit dumating ang mga taong iyon para pahirapan siya? Hindi kaya si Noble Miss na nagmula sa Morrison family ang pinangarap niya? Miss Arya, okay ka lang ba? Nasa tabi niya si Luisa na may pag-aalala. Umiling si Arya at mumiti. Ayos lang ako. Matapos ang napakaraming taong pag-alagala ng mag-isa, matagal na niyang natutunang itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Maliban kay Allen, hindi niya ipapakita ang kanyang emosyon sa iba. Sa pag-iisip sa kanya, unti-unting kumalma ang medyo may problemang mood ni Arya at may bahid pa ng init. Minsan na niyang isinuko ang lahat para sa pag-ibig at handang isuko ang lahat. Pero ngayon, ayaw niyang gawin iyon. Gusto niyang tumayo sa pinaka-nakakasilaw na entablado sa mundo at maging karapat-dapat kay Allen. Kaya, hindi siya maaaring umatras. May kumatok sa pinto ng kwarto. Tumingin si Luisa sa oras. Baka yung crew. Pupunta ako at bubuksan ko ang pinto. Tumango si Arya at tumayo para magpalit ng damit para pumunta sa set. Ang taong dumating upang hanapin si Arya ay hindi inaasahang sekretarya ni Old Master Morrison. Nandito ba si Miss Arya? Gusto siyang makita ng matandang Panginoon at nasa ibaba ang sasakyan. Narinig ito ni Arya at tumigil ang mga kamay niya sa jacket. Ang kanyang puso ay mabigat at komplikado. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit wala siyang maisip na dahilan para tumanggi. Isa pa, nakarating na sila. Tinapik ni Arya ang balikat ni Luisa, makipag-ugnayan sa production crew at tingnan kung anong oras ang shooting sa hapon. Pagkasabi noon ay tahimik niyang sinabi kay Luisa na tawagan si Allen. Naunawaan ni Luisa, okay, Miss Arya. Matapos sandan ni Arya ang sekretarya ni Old Master Morrison sa ibaba, agad niyang dinyal ang numero ni Allen at sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Nang marinig iyon ni Allen ay agad niyang ibinaba ang kanyang trabaho at sumugod. Sinundan ni Arya ang sekretarya sa sasakyan. Nakaupo si Old Master Morrison sa itim na kotse. Mabilis na lumipas ang oras kaya hindi na maalala ni Arya ang huling pagkikita nila. Ilang taon na ang nakalipas. Miss Arya, mangyaring sumakay sa kotse. Tumango si Arya at pinigilan ang emosyon sa kanyang puso. Kalmado ang ekspresyon niya nang makasakay siya sa sasakyan. Kakapalit lang niya ng theater uniform. Kaya hindi nagustuhan ni Old Master Morrison ang kanyang kasalukuyang hitsura. Nakita siya ni Eldridge Morrison na ganito at galit na suminghot, ito ba ang trabahong ipinagmamalaki mo? Nandito ka ba para sa balita ngayong umaga? Haharapin ko ang bagay na iyon sa lalong madaling panahon. Hindi ako magdadala ng hindi kinakailangang problema sa pamilya Morrison. Mahinahong sabi ni Arya. Okay. Napakaraming taon na ang lumipas at hindi ka pa rin nagbabago. Arya, hindi mo ba nami-miss ang nanay mo? Ibinaba ni Arya ang kanyang mga mata. Na-misunderstood mo. Hindi ko iniwan ang Morrison family dahil sa kahit sino. Kaya lang ayoko ng business. Ang pagpasok sa entertainment circle ay sarili kong pagpipilian. Tinapik ni Eldridge ang kanyang tungkod. Ikaw ang pinakamatalinong bata sa henerasyong ito. Sabihin mo sa akin ngayon, ayaw mo ba ng negosyo? Biglang tumahimik ang sasakyan. Napakalamig ng kapaligiran na halos malagutan ng hininga ang mga tao. Mumuso si Eldridge, maaari kitang ibalik sa pamilya Morrison na parang walang nangyari.
Ang kondisyon ay umalis ka kaagad sa entertainment circle at makipaghiwalay sa binatang iyon na nagngangalang Allen Jones. Hindi direktang sumagot si Arya, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, magaling na ako ngayon. Mabuti. Ang pinapagalitan ka ng iba araw-araw ang tinatawag mong pangarap. Hindi kaya kapag bumalik ka sa Morrison family at kinuha ang negosyo ng pamilya, galit na galit ka dito. Pasensya na po, Lolo. Hindi ko na mapipilit ang sarili ko na bumalik. Ang bawat araw sa Morrison family ay isang uri ng pagpapahirap sa akin. Hindi ko kaya ang ganitong kabigat na pasanin. Mangyaring hayaan mo akong mabuhay ng malaya. Naging pasanin mo ang pamilya Morrison. Si Eldritch ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang galit. Ganyan ba kagaling ang batang lalaking iyon na pinangalan ng Jones? Ibinigay niya sa akin ang wala sa Morrison family. Sa pamamagitan lamang ng pananatili sa tabi niya mabubuhay ako tulad ng aking sarili. Napuno ng pait ang boses ni Arya. Ano ang ibinigay niya sa iyo? Binigyan niya ako ng respeto at kalayaan. Tumingala si Arya na may ngiti sa kanyang mukha. Lolo, noon pa man ay mataas ang tingin mo sa akin, ngunit imposibleng isuko mo ang natitirang bahagi ng pamilya Morrison para sa akin. Tama ba ako? Ang marangal na noblemis ng Morrison family ay hindi iginagalang bilang isang artista. Ang mga kamay ni Eldritch ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Gulat at galit siya at the same time. Dapat mong malaman kung anong uri ng buhay ang nabubuhay ko sa pamilya Morrison. CJ, gusto kong tandaan mo ang sinabi ko ngayon. Maliban kung tuluyan mong pinutol ang iyong relasyon sa industriya ng entertainment, hindi kita kikilalanin bilang miyembro ng Morrison family. Gaano man kalakas ang Jones na iyon, hindi ako papayag na ang taong iyon ay pakasalan ang aking apo. Napakatigas din ng ulo ni Eldritch. Sa mga tuntunin ng karakter, si Arya ang pinakakatulad sa kanya. Naiintindihan ko na ngayon. Ang pamilya Morrison ay hindi na magkakaroon ng aking posisyon. Ikaw noon, alang-alang sa Daniel Parker na iyon, hindi ka nag-atubiling magdulot ng kaguluhan sa bahay. Pagkatapos mong itaboy, nagkaroon ka ba ng magandang buhay? Sa sobrang galit ni Eldritch ay wala siyang masabi. Sa pagkakataong ito ay para sa kapakanan muli ng mga lalaki. Iba siya. Napapikit si Eldritch sa sakit. Paano kung gusto kong makipaghiwalay ka sa kanya? Hindi ko kaya. Mariin na ikinuyom ni Arya ang kanyang mga kamao. Hanggat nabubuhay ako, hindi ako hihiwalay sa kanya. Walang makakapagpasuko sa akin sa kanya. Hindi ako papayag na may maagaw siya sa akin. Lolo, kasama ka at ang pamilya Morrison. Nagulat si Eldritch. Ikaw, Lee. Ayoko sa posisyon ng noble miss. Siya lang ang gusto ko. Obviously, hindi kayang kumbinsihin ni Eldritch si Arya. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-uusap, iisa lang ang resulta, at iyon ay ang pag-alis ng malungkot. Talagang mahal na mahal ni Eldritch si Arya. Kung hindi siya makakarating ng napakalayo. Gayunpaman, mayroong isang kinakailangan para sa pagmamahal at kahalagahan na iyon. Pagkalabas ni Arya sa sasakyan, pinanood niya ang sasakyang papalayo. Nang lumingon siya, nakita niya si Allen na naghihintay sa kanyang likuran na nakasuot ng itim na trench coat. Sa sandaling iyon, itinapon niya ang sarili sa mga bisig ni Allen at tahimik na tumulo ang mga luha. Ayos lang, tapos na ang lahat. Niyakap siya ng mahigpit ni Arya. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kahalaga sa kanya ang lalaking ito. Sa harap ng mga pagpipilian, siya lamang ang pipiliin niya. Allen ni. Nandito na ako. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa akin. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Arya. Alam ko. Naramdaman ni Allen ang kirot sa kanyang puso. Pinunasan niya ang mga luha sa mata niya at niyakap siya ng mahigpit. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa akin. Pumikit si Arya at dahan-dahang inayos ang mga iniisip. Hanggang sa magkayakap sila ng matagal, dahan-dahan siyang binitawan ni Allen. Bumalik na tayo. Sabihin mo sa akin ang bawat salita ng iyong pag-uusap. Okay. Niyakap ni Allen ang balikat ni Arya. Hindi niya masyadong gusto si Eldritch. Maaaring magalit sa kanya si Eldritch Morrison, ngunit bakit niya binubuli si Arya? Kahit na ang mga matatanda ng Morrison family ay hindi magawang paiyakin si Arya.
Matagal na inalo ni Allen si Arya bago ito kumalma. Magkayakap silang dalawa at humiga sa kama. Unti-unting bumagsak ang gabi. Nakipag-coordinate na ako sa production team. Na-postpone ang play mo ngayon kaya magpahinga muna tayo ngayon. Nakahiga si Arya sa kanyang mga braso at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Narinig niya ang tibok ng puso nito at umiling. Nakarecover na ako. Maaari akong pumunta at mag-film pagkatapos magpahinga ng ilang sandali. Okay, magagawa mo lahat ng gusto mo. Kahit anong gawin mo, sasamahan kita. Hindi siya pinipilit ni Allen na gumawa ng kahit ano. Matapos makinig sa pag-uusap nila ni Old Master Morrison, bigla niyang napagtanto kung gaano karaming pagdurusa at pagdurusa ang naranasan ni Arya mula noong siya ay bata pa. Sa pamilya Morrison, nagtiis siya ng labis na panggigipit. Hindi lang siya na-pressure ng mga miyembro ng Morrison family, pero na-guilty din siya sa kanyang puso. Ang iniisip pa lang niya ay sumasakit na ang puso niya. Kaya kahit anong gawin ni Arya, sasamahan niya ito ng walang kondisyon. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Eldritch, mukhang pagod na pagod siya. At talagang nahimatay siya bago kumain. Labis na nag-aalala ang lahat sa pamilya Morrison. Agad nilang inimbitahan ang doktor ng pamilya. Naging abala si Georgia sa lahat ng oras na ito. Nang umayos na ang kalagayan ni Old Master Morrison, ay nakahinga siya ng maluwag. Pinahinto niya ang sekretarya sa koridor at tinanong, lumabas si Lolo ngayon. Saan siya nagpunta? Bakit siya nagkasakit pagkabalik niya? Ito di. Hindi alam ng sekretarya kung sasabihin o hindi. Sekretarya ka ni Lolo. Dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang lolo sa Morrison family. Ang kanyang sakit ay nangangailangan ng pahinga. Hindi siya pwedeng magalit. Nag-aalalang sabi ni Georgia. Nagpunta ang chairman upang makita si Miss Arya. Walang tinatago ang sekretarya. Natigilan si Georgia, ano? Ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga kamay. Bakit muli siyang pinuntahan ni Lolo? Hindi ba't pinalayas niya si Arya sa bahay at sinabing hindi na niya ito makikita? Impossible. Nakipaghiwalay na siya sa Morrison family. Personal siyang pinalayas ni Lolo. Umiling ang sekretarya. Kung tutuusin, may bloodline siya ng Morrison family at labis ang pagmamahal sa kanya ng chairman, hindi na talaga siya nito makikita. Hindi na napigilan ni Georgia ang sarili. Iniwan niya ang sekretarya, tumalikod at pumasok sa sarili niyang silid. Ibinagsak niya ang sarili sa kama at walang tigil na umiyak. Siya ay nagtrabaho ng husto. Bakit hindi nakita ng lolo niya ang magagandang puntos niya? Bakit kailangan niyang pilitin na manatili ang isang taong pinalayas sa pamilya Morrison? Paanong hindi siya maikukumpara kay Arya? Mula sa simula hanggang sa wakas, si Arya ang unang kahalili sa puso ni Eldritch. Gayunpaman, siya ay anak ng isang may bahay at wala siyang mga kwalifikasyon. Lolo, bakit kailangan mo akong pilitin na maging masamang tao? Hindi niya mabigyan ng pagkakataon si Arya na makabalik sa pamilya Morrison. Dahil pinaboran pa rin siya ni Lolo, hayaan si Arya na mas malayo sa pamilya Morrison. Napakalayo na hindi na siya babalik. Makalipas ang 2 oras. Nakasuot si Arya ng maluwag na hospital gown sa set, pakaliwat kanan. Sa eksenang ito, opisyal na na-diagnose na may problema sa pag-iisip ang babaeng lead. Siya ay struggling sa pagitan ng kabaliwan at kahinahunan. Bawat nurse na dumaan sa kanya ay nakatingin sa kanya ng may simpatya. Biglang nakita ni Arya ang orasan sa dingding. Kaparehas lang iyon ng panahong nawalan siya ng anak. Biglang pumasok sa isip niya ang lahat ng alaala. Galit siyang tumakbo sa koridor at sumigaw. Hanggang sa mawalan siya ng lakas at lumuhod sa lupa. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit ang gilid ng kanyang bibig ay nakataas ang isang bigong ngiti. Kaya lahat ay pangarap ko. Pinahirapan ko ang sarili ko at ang iba. Pagkatapos niyang magsalita ay pinunasan niya ang mga luha sa gilid ng mata niya at tumalikod. Tahimik siyang naglakad patungo sa kanyang ward. Ang taong hinayaan siyang makaalis sa bangungot na iyon ay ang kanyang sarili. Pasa! Sigaw ng assistant director. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya kay Director Bieber at sinabi kay Arya, perfect. Pwede ka nang huminto. Natapos na ang pamamaril, ngunit nakatayo pa rin doon si Arya nang hindi gumagalaw. Mabilis na lumapit si Allen at sinuot ang coat niya.
Tapos na. Si Arya ay parehong emosyonal at nasasabik, bukas ang huling eksena, tama ba? Bukas na ang shooting. Niyakap siya ni Allen at naglakad palabas, "You are too tired today. Ibabalik kita para makapagpahinga." "Allen, naalala mo ba ang ipinangako mo sa akin?" "Siyempre naalala ko. Wala akong nakalimutang salita." Tumagilid ang ulo ni Arya at tinignan ang profile ni Allen. Siya ay isang mataas at makapangyarihang chief executive officer, ngunit kailangan niyang samahan siya sa shooting ng pelikula. Kailangang nasa tabi niya siya sa lahat ng oras. Siya talaga ang pinakamagandang regalo mula sa langit para sa kanya. Minahal niya talaga siya, hindi ba? Bukod dito, siya ay tunay na karapat-dapat sa kanyang tiwala at sakripisyo. Inihanda na ni Allen ang press release para sa kanilang kasal. Hinihintay na lamang niya ang sandaling na pagkasunduan nila ito. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroong isang hindi inaasahang balita na inilabas ng mas maaga kaysa sa kanilang kasal. Nakakaloka. Si Arya talaga ang illegitimate na anak ng isang wealthy family. Lubos na nalantad ang tunay na pagkatao ni Arya. Pinalayas ng bahay ang anak ng isang may bahay. Nang makita ni Luisa ang balitang ito, agad niyang ginising si Arya at ipinakita sa kanya ang lahat ng balita na kanyang nakalap. Agad ding sinimula ng dahwa ang gawaing relasyon sa publiko. Ang anumang balita na may kaugnayan kay Arya ay pinalitan. Gayunpaman, gaano man kabilis ang pagkilos ng mga dahwa, unti-unti pa ring nalaman ng lahat ang pagkakakilanlan ni Arya. Maraming tao ang nag-akala na ito ay ilan lamang sa mga taong nagsisikap na bahiran ang pangalan ni Arya. Gayunpaman, hindi itinanggi ng tugon ng dahwa ang bagay na ito. Sa halip, sinubukan nilang pagtakpan ito. Ito rin ang nagpatunay na si Arya ay tunay na anak ng isang may bahay. Kaya, anong magandang balita ang isisiwalat? Palaging magulo ang entertainment industry. Isang anak na babae ng isang may bahay. Paglaki niya, magiging mistress din ba siya na sumisira ng pamilya ng iba? Noong nakaraan, gaano man karaming tao ang nang blackmail sa kanya, hindi ito maisapuso ni Arya dahil ang mga iyon ay pawang walang basehang kritisismo. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Ang taong nakakaalam ng sikretong ito ay maaaring isa lamang mula sa pamilya Morrison. Lubhang hindi komportable si Luiso nang ihasik niya si Aryo na hindi komportable. "Miss Aryo, wag mo na itong isipin. Ang kumpanya ay already handling ito. Dapat ay malapit na di." Napangiti si Aryo at umiling, wala lang. Kung sino ang sinabi nila ay iyon din ang katotohanan. Habang ginagawa niya ito, mas nag-aalala si Luiso. Lalo na kapag ito ay almost ang doy ng kanilang pampublikong mortgage announcement, kung ang naturang balita ay mood, ito ba ay makakaapekto sa opinyon ng Jones family sa mga salita mo? Walang pasok o pasok sa umaga, di ba? Ihanda ang core. Hindi ako pupunta sa Morrison family. Hindi niya mapapayag si Giorgio na ibuli siya ng ganito at sirain ang kanyang buhay. Kung ito ay nasa post, maaari siyang magpanggap na walang nangyari, ngunit ngayon ay iba na. Hindi siya nag-iisa. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang sinuman na punahin si Allen. Kung ganoon, sasabihin ba natin sa boss? Pero mauuna na ako. Hindi ko alam ang 1 minuto. Agad namang inutusan ni Luiso ang driver na lumapit at ihatid si Aryo. Pagkatapos ng thought, nagstoy siya sa hotel para makipagdeal sa mga reporters. Nang maghasik siya ng Aryo sa Cour on Lieu, ang kanyang damdamin ay hindi maipaliwanag na komplikado. Katulad ng Morrison family, ang familyong kapaligiran ng Porter family ay sobrang komplikado. Ang bawat tao'y was keming against sa iba. Para sa kanilang sariling kapakanan, palagi nilang sinasaktan ang iba. Posible bang walang kamag-anak sa gayong pamilya? Gaano karaming kapangyarihan at pera ang ginawa ng isang tao para gawin ang gayong walang awa na bagay sa sariling pamilya? Si Aryo ay nasa core od ang kanyang isip ay blonde. Wala siyang naisip. Alam na alam niya kung bakit ginawa ito ni Giorgio. Ito ay dahil dumating si Old Master Morrison upang hanapin siya. Kaya naman hindi makaupo si Giorgio. Hindi siya nag-atubili na ilantad ang skandal ng Morrison family para mapigilan si Aryo na bumalik sa Morrison family. Gayunpaman, bago ang core was halfway doon, ang driver ay nakatanggap ng call mula kay Luiso. Binagalan niya agad ang takbo at sinubo ang core sa gilid ng road.
Anong mali? Ask ni Aryo. Si Director Jones ay nasa kanyang way dito. Siya mismo ang magpapadala sa iyo doon. Mabilis na huminto ang core ni Allen sa harap ng kanilang core. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng core. Sinabi niya kay Aryo, sabay na tayo at ipahayag ang ating Moriuch. Tama lang si Thought o Caution. Sa mga miyembro ng Morrison family, ang doy na ito ay sapat na upang baguhin ang lahat. Sa maluwag at maliwanag na sala, lahat mula sa Morrison family was ay nagtipon. Umupo si Eldridge Morrison sa sofa at tumingin sa mga inapo ng Morrison family na nakatayo sa harap niya. Lubhang hindi komportable si Luisa nang makita niyang hindi komportable si Arya. Miss Arya, wag mong isapuso. Ang kumpanya na ang humahawak nito. Dapat ay malapit na di. Napangiti si Arya at umiling wala lang. Totoo rin ang sinabi nila. Habang ginagawa niya ito, mas nag-aalala si Luisa. Lalo na noong halos araw na ng kanilang public marriage announcement, kung ganito ang balita, makakaapekto ba ito sa opinyon ng pamilya Jones sa iyo? Walang work arrangement sa umaga, di ba? Ihanda ang sasakyan. Gusto kong pumunta sa Morrison family. Hindi siya papayag na ibuli siya ni Georgia ng ganito at sirain ang buhay niya. Kung dati, kaya niyang magpanggap na walang nangyari, pero iba na ngayon. Hindi siya nag-iisa. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang sinuman na punahin si Allen. Kung ganoon, sasabihin ba natin sa boss? Pero mauuna na ako. Hindi ako makapaghintay ng 1 minuto. Agad namang pinalapit ni Luisa ang driver at ihatid si Arya. Pagkatapos noon, nanatili siya sa hotel para makipag-usap sa mga reporter. Nang makita niyang sumakay si Arya sa kotse at umalis, hindi maipaliwanag na komplikado ang kanyang damdamin. Katulad ng pamilya Morrison, napaka-komplikado rin ang kapaligiran ng pamilya ng Parker. Lahat ay nagpaplano laban sa isa't isa. Para sa kanilang sariling kapakanan, palagi nilang sinasaktan ang iba. Hindi kaya walang pagkakamag-anak sa ganoong pamilya? Gaano karaming kapangyarihan at pera ang hinangad ng isang tao na gawin ang gayong walang awa na bagay sa sariling pamilya? Nakaupo si Arya sa sasakyan at blanko ang kanyang isip. Wala siyang naisip. Alam na alam niya kung bakit ginawa ito ni Georgia. Ito ay dahil dumating si Old Master Morrison upang hanapin siya. Kaya hindi makaupo si Georgia. Hindi siya nagdalawang isip na ilantad ang iskandalo ng Morrison family para mapigilan si Arya na bumalik sa Morrison family. Gayunpaman, nang nasa kalagitnaan na ang sasakyan, nakatanggap ng tawag ang driver mula kay Luisa. Agad siyang bumagal at ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Anong mali? Tanong ni Arya. Papunta na rito si Director Jones. Siya mismo ang magpapadala sa iyo doon. Mabilis na huminto ang sasakyan ni Allen sa harap ng kanilang sasakyan. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng sasakyan. Sinabi niya kay Arya, sabay na tayo at ipahayag ang ating kasal. Tamang-tama ang okasyong iyon. Sa mga miyembro ng Morrison family, sapat na ang araw na ito para baguhin ang lahat. Sa maluwag at maliwanag na sala, tinawag ang lahat mula sa pamilya Morrison. Umupo si Eldridge Morrison sa sofa at tumingin sa mga inapo ng Morrison family na nakatayo sa harapan niya. Hindi na kailangang mag-imbestiga ng mabuti tungkol sa paglalantad ng kapangitan ng pamilya. Halata naman kung sino ang may gawa nito. Pinarusahan si Georgia na lumuhod sa lupa habang nakatayo sa tabi niya ang kapatid ng Morrison family. Umupo sina Mr. Morrison at Mrs. Morrison sa tabi ni Eldridge na may mabigat na ekspresyon. Wala silang lakas ng loob na magsalita para pigilan siya. Sa magkakapatid na lalaki at babae ng Morrison family, si Georgia ang panganay, sinundan ng pangalawa, si Gabriel, ang pangatlo, si Arya, at ang pang-apat, si Samuel. Mula nang umalis si Arya, palaging kontrolado ni Georgia ang sitwasyon ng magkapatid. Siya rin ay kinilala sa publiko bilang unang kahalili. Pinatipon ko kayong lahat para lang magsabi ng isang bagay. Mula ngayon, ang aming pamilya Morrison ay magkakaroon ng isang mas kaunting binibini. Gusto ko ring paalisin si Georgia sa pamilya Morrison. Si Mr. Morrison ay nagmamadaling tumawag, Amad. Tumahimik ka. Wala kang karapatang pigilan ako. Ang lahat ng ito ay dulot ng pagkakamaling ginawa mo noon. Lolo, bakit mo ito ginagawa sa akin? Ano bang nagawa kong mali?
Tumingala si Georgia sa kawalan ng kasiyahan para kay Arya. Masyado mo siyang minahal at ngayon gusto mong itaboy ang apo mo. Walang pinagkaiba kayo ni Arya. Lahat kayo ay aking mga apo. Sinaktan mo siya ng paulit-ulit kaya pa kitang pumikit. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang inilantad mo ang iskandalo ng pamilya Morrison. Naisip mo ba ang tungkol sa hinaharap at reputasyon ng pamilya Morrison? Sa mga kinikilos mo, gusto mo pa ring ibigay ko sa iyo ang pamilya Morrison. Ang aming pamilya Morrison ay walang kahalili na katulad mo. Hindi mo siya apo. Sampal. Hindi pa natalo ni Eldridge Morrison ang kanyang mga apo. This time, galit na galit siya. Napakalakas ng palad niya na diretsong tumama kay Georgia na nakaluhod sa lupa sa kabilang side. Sa huling pagkakataon sasabihin ko na. Pareho kayo, pero ang ginawa ninyo ngayon ay hindi karapat-dapat sa yaman ng pamilya Morrison. Tinakpan ni Georgia ang masakit na mukha at galit na tumingala. Hindi siya kumbinsido. Sa oras na ito, pumasok ang kasambahay at sinabi kay Old Master Morrison, bumalik na si Third Miss. Pakiusapan mo siyang lumabas. Hindi siya miyembro ng Morrison family. Napasigaw si Georgia sa sakit nang marinig niya ito. Papasukin mo siya. Sinulyapan ni Old Master Morrison si Georgia at muling umupo sa sofa gamit ang kanyang saklay. Mula nang umalis si Arya sa pamilya Morrison, hindi na siya bumalik. Gaano man siya nagdusa sa labas, hindi siya kailanman nagreklamo sa pamilya Morrison, lalong hindi humingi ng tulong sa pamilya Morrison. Sa pamilya Morrison, matagal na siyang nabuhay na parang hangin. Sa pamilya Morrison, matagal na siyang nabuhay na parang hangin. Sa ilalim ng masalimuot na tingin ng lahat, si Arya ay nagdala ng sobrang walang pakialam na ekspresyon habang naglalakad siya papasok sa Morrison family. Ibang-iba ang ugali ng katawan niya noong umalis siya sa Morrison family noon. Parang nagbago siya sa ibang tao. Si Arya, na nagparaya sa magkapatid na pamilya Morrison saan man, ay matagal nang nawala. Tinawag ni Arya si Eldridge Lolo at binati si Mr. and Mrs. Morrison. Pagkatapos noon, naglakad siya papunta sa gilid ni Georgia. Kaya lang sa oras na ito, hindi maisip ng mga miyembro ng pamilya Morrison ang kanyang intensyon. Itinuring siya ng lahat bilang isang tagalabas, ngunit hindi inakala na ito ang tahanan ni Arya. Buti naman at nakabalik ka na. Tumingin si Mr. Morrison kay Arya at bumuntong hininga. Hindi sumagot si Arya. Sinabi lang niya kay Old Master Morrison, nandito ako para ayusin ang sama ng loob namin ni Georgia. Wala itong kinalaman sa ibang tao. Lolo, sana huwag kang makialam. Arya, magkapatid kayo. Pinigilan siya ni Mr. Morrison. Okay, promise. Itinaas ni Old Master Morrison ang kanyang kamay at pinigilan si Mr. Morrison na magpatuloy. Gusto niyang makita kung paano bumuti si Arya pagkatapos ng napakaraming taon ng paggala sa labas. Kaya naman pinili niyang maghintay at makita. Lumingon si Arya. Sa mga pangyayaring hindi inaasahan, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Georgia. Sapat! Ang tunog na iyon ay nakapalibot sa buong sala at napakalakas at nakakatusok. Galit na tinitigan siya ni Georgia, baliw ka ba? Kung ikukumpara sa lahat ng taon na binubuli mo ako, hindi naman mabigat ang sampal na ito, di ba? Ikaw, Lee. Galit na tinitigan siya ni Georgia. Hindi na ito ang iyong tahanan. Anong mukha ang kailangan mong balikan? Hindi na ito ang tahanan ko. Kaya ano? Naisip mo na ba ito? Mula pa noong bata pa ako, palagi na akong pinapahalagahan ni Lolo. Ikaw ang panganay na babae, ngunit hindi ka kasing galing ko. Mas gusto ako ng mga matatanda at mas malapit sa akin ang mga kaibigan ko. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? After all these years, hindi mo na maaagaw kung anong meron ako. Habang nabubuhay ako ng isang araw, magiging tinik ako sa puso mo. Georgia Morrison, nasaan man ako, mas maganda ang buhay ko kaysa sa iyo. Noong araw na umalis ako sa Morrison family, hindi ko na naisip na bumalik, pero bakit ang bait mo? Bakit mo ako sinusubukang saktan? Kung tatapak ka ulit sa bottom line ko, baka bumalik talaga ako sa Morrison family at kunin lahat ng gusto mo. Yun ang pinunta ko dito para sabihin. Mamuhay ng mabuti at huwag mo akong guluhin. Kung hindi, matutulad ka noong umalis ako sa Morrison family at wala. Walang ekspresyon ang ipinakita sa mukha ni Aryo, tanging pagwawalang bahala.
Ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na liwanag na nangungutya sa mga tao na hindi gustong tumingin sa kanya sa mata. Ang kanyang atin ay hindi os donerus os allens, ngunit ito ay puno ng panunupil at determinasyon. Hindi siya nagbibiro. Kung hindi pinakinggan ni Giorgio ang kanyang suot, pagsisisihan niya ito ng tuluyan kay Giorgio. Hindi na pinansin ni Aryo si Giorgio. Lumingon siya at yumuko kay Old Master Morrison. Malapit nang mawala ang mga balitang iyon. "Grandfather, please rest assured that I have disturbed you today." Pagkatapos magsoythot, tumalikod si Aryo at lumabas. "Pero, umalis ka sa Octing Circle. I will let bygones be bygones." "Gronpo, alam mong hindi ko gagawin yun. I made it very clear yesterday." Hindi lumingon si Aryo. Medyo mahina ang boses niya. "Kung iiwan mo si Todoy, hinding-hindi na kita bibigyan ng ibang pagkakataon. Magiging katulad ka ni Giorgio at hindi ko na magiging granddaughter." Tinamaan ni Eldritch ang kanyang walking stick horde. Mali si George, ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay tama. Kung hindi ka sumipot sa entertainment circle, lilitaw ba ang sitwasyon ni Todoy? Moibe, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko naisip na kutyain ang Morrison family na mawala ng lakas. Ang mga kompetisyon na hindi mo pinapansin ngayon, ang mga advertisement na hindi mo binaril ang or ay nangungutya lang sa Morrison family. Katulad ni Giorgio, hindi gusto ni Eldritch ang mga actors at all. Kung patuloy kang hindi maintindihan, wala akong pagpipilian. Ang anger ni Eldritch ay pinukaw ni Aryo Ogoin. Pinapabayaan mo ang aking mga salita, ngunit hindi mo man lang sanay ang iyong biological parents. Aryo, tara na. We are family after all. Sino ang hindi natin upo at pag-uusapan? Tumayo si Mr. Morrison at sinubukan siyang hikayatin. Napailing si Aryo. Mayroong ilang mga bagay na hindi niya maaaring ibalik sa sandaling gawin niya ang unang hakbang. Bukod dito, hindi siya sanay na bumalik sa Morrison family. Nang malapit nang umalis si Aryo, ibinuka ni Mrs. Morrison ang kanyang bibig ng may hikbi. Ako ang nagpabaya sa kanya. Inaasar niya ako at hindi niya gusto ang nanay na katulad ko di. Kung wala ako sa mundong ito, marahil ang pasanin sa kanyang puso ay hindi masyadong mabigat. Tinakpan ni Mrs. Morrison ang kanyang mukha at umiyak. Nagmamadaling inaliw siya ni Mr. Morrison, hindi iisipin ni Aryo na that way. Huwag magsoytho. Walang ekspresyon ang mukha ni Arya, tanging pagwawalang bahala. Ang kanyang mga mata ay napuno ng malamig na liwanag na ginagawang hindi maglakas loob na tingnan siya sa mata. Ang kanyang aura ay hindi kasing delikado ni Allen, ngunit ito ay puno ng panunupil at determinasyon. Hindi siya nagbibiro. Kung hindi pinakinggan ni Georgia ang kanyang babala, pagsisisihan niya ito ng tuluyan kay Georgia. Hindi na pinansin ni Arya si Georgia. Lumingon siya at yumuko kay Old Master Morrison. Malapit nang mawala ang mga balitang iyan. "Lolo, siguraduhin mong naabala kita ngayon." Pagkasabi noon ay tumalikod na si Arya at naglakad palabas. "Pero, umalis ka sa acting circle. I will let bygones be bygones." "Lolo, alam mo namang hindi ko gagawin iyon. Nilinaw ko ito kahapon." Hindi lumingon si Arya. Medyo mahina ang boses niya. "Kung aalis ka ngayon, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Magiging katulad ka ni Georgia at hindi ko na magiging apo." Malakas na hinampas ni Eldritch ang kanyang tungkod. Mali si Georgia, ngunit hindi ito nagpapatunay na tama ka. Kung hindi ka sumipot sa entertainment circle, mangyayari ba ang sitwasyon ngayon? Baka na misunderstood mo. Hindi ko naisip na gawing mawala sa mukha ang pamilya Morrison. Ang mga kompetisyon na sinasalihan mo ngayon, ang mga patalastas na kinukunan mo ay nagpapatalo lang sa pamilya Morrison. Katulad ni Georgia, hindi talaga gusto ni Eldritch ang mga artista. Kung patuloy kang hindi maintindihan, wala akong pagpipilian. Ang galit ni Eldritch ay muling pinukaw ni Arya. "Maaari mong huwag pansinin ang aking mga salita, ngunit hindi mo gusto ang iyong mga biolohikal na magulang. Arya, bumalik ka. Pamilya kami kung tutuusin. Ano ang hindi natin pwedeng maupo at pag-usapan?" Tumayo si Mr. Morrison at sinubukan siyang hikayatin. Umiling si Arya. May mga bagay na hindi na niya maibabalik sa sandaling gawin niya ang unang hakbang. Bukod dito, ayaw niyang bumalik sa Morrison family. Akmang aalis na si Arya,
ibinuka ni Mrs. Morrison ang kanyang bibig na may kasamang hikbi. Ako ang nagpabaya sa kanya. Galit siya sa akin at mas gugustuhin niyang walang nanay na katulad ko di. Kung wala ako sa mundong ito, marahil ang pasanin sa kanyang puso ay hindi gaanong kabigat. Tinakpan ni Mrs. Morrison ang kanyang mukha at umiyak. Nagmamadaling inaliw siya ni Mr. Morrison, hindi ganoon ang pag-iisip ni Arya. Huwag mong sabihin yan. Nang makita ni Eldritch ang eksenang ito, kumunot ang noo niya at sinabing, walang mapupuntahan si Arya ngayon. Magpapadala ako ng isang tao upang harapin ang mga tsismis na iyon. Para naman kay Georgia, huwag mo nang ulitin. Kung hindi, hahabulin talaga kita. Ibinaba ni Arya ang kanyang ulo at sinabi sa malungkot na boses, pasensya na po, Lolo. Hindi ako susuko sa pag-arte. Hindi ako papayag na umalis ka ulit sa bahay na ito. Inutusan ni Eldritch ang mayordomo na pigilan si Arya, may pagkakataon ka pa ngayon. Ang isang noble miss ay mas mahusay kaysa sa isang celebrity. Hindi napigilan ni Arya. Sa halip, mahinahon siyang tumalikod at sinabi kay Eldritch, Lolo, gusto mo ba talagang gamitin ang pamamaraang ito para manatili ako? Hinawakan ni Eldritch ang kanyang tungkod. Mula sa pagpasok ni Arya hanggang ngayon, lubos niyang napagtanto na itong apo na kaharap niya ay hindi na ang maliit na batang babae na binubuli ng iba. Lalong naging matatag ang kanyang kalooban. Kaya ba niyang panatilihing ganito si Arya? Lumuhod si Georgia sa lupa at pumikit sa sakit. Nang marinig niya ang paghiling ni Eldritch kay Arya na manatili sa ganito, parang napunit ang kanyang puso. Lolo, gusto mo ba talagang bumalik siya? Tumayo si Georgia at tinignan ang fruit knife sa mesa. Dahan-dahan siyang naglakad at mabilis na kinuha iyon at inilagay sa kanyang leg. Paano kung gusto kong pumili ka sa atin? Kung gusto mong bumalik si Arya, ito lang ang pipiliin ko. Ikaw. Nanginginig si Eldritch, ibaba mo ang kutsilyo dali. Kinagat ni Georgia ang mapupulang labi. Puno ng puot ang mga mata niya. Lolo, hindi ako nagbibiro. Kailangan mong pumili sa amin. Anong ginagawa mo? Mabilis na lumapit si Eldritch at hinawakan ang kamay ni Georgia. Tumigil ka. Nakita ni Georgia na labis na nag-aalala si Eldritch sa kanya at bumagsak ang kanyang mga luha. Inihagis niya ang sarili sa mga bisig ni Eldritch. Hindi pa ba tayo sapat na filial? Bakit kailangan niyang bumalik? Hindi niya kami tinuring na pamilya sa loob ng maraming taon. Para sa kanya, walang kahulugan ang pamilyang ito. Kung ano man ang sasabihin mo ay mapag-usapan ng maayos. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Sa sobrang galit ni Eldritch ay muntik na siyang magkasakit muli. Lolo, ipangako mo sa akin na hindi mo nababalikan si Arya. Kung hindi, hindi talaga ako mabubuhay. Ginamit ni Georgia ang ganitong uri ng paraan para takutin si Eldritch. Sa desperasyon, tumango lang si Eldritch, okay, promise you. Sa sandaling iyon, muling sumilay ang ngiti sa mukha ni Georgia, at muling bumagsak ang puso ni Arya sa dagat. Sa sandaling iyon, muling sumilay ang ngiti sa mukha ni Georgia, at muling bumagsak ang puso ni Arya sa dagat. Arya, kukuha muna ako ng magbabalik sa iyo. Pupunta ako at susunduin kita sa ibang araw. Halos magmakaawa si Mr. Morrison kay Arya. Pero, itinulak ni Arya ang kamay niya, no need. Mas mabuting alagaan siya. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa Morrison family mo. Kung maglakas loob siyang guluhin akong muli, siya ang magdadala ng kahihinatnan. Old Master, nandito na ang Chief Executive Officer ng Dahua. Nang matapos magsalita si Arya, pumasok ang mayordoma at sinabing, hayaan mo siyang umalis? Galit na galit si Eldritch nang marinig iyon. Sigaw niya sa mayordoma. Papasukin mo siya, pabulaanan ni Arya. Nag-alinlangan ang mayordoma. Ito ay isang bagay ng pamilya ng aming pamilya Morrison. Ano ang kinalaman nito sa isang tagalabas na tulad niya? Naman, kung hindi mo siya papasukin, wala akong pakialam na mag-iwan ng marka sa aking liig gamit ang kutsilyo ng prutas. Malamig na sabi ni Arya. Walang magawa si Eldritch tungkol dito. Tumango lang siya at pinapasok siya ng kasambahay. Gayunpaman, hindi dumating si Allen ng mag-isa. May dala siyang 10 bodyguard. Sabay-sabay na nakasuot ng itim na suit, lalong naging mapang-api ang kapaligiran sa sala ng pamilya Morrison. Director Jones, ano ang ibig mong sabihin?
Masungit na tanong ni Eldridge kay Allen. Labis siyang nag-conflict tungkol sa lalaking gustong kunin ang kanyang apo. Hindi direktang hinarap ni Allen si Eldridge. Sa halip, pumunta siya sa gilid ni Arya. Okay ka lang? Late ako dumating. Malapit nang tumulo ang mga luha ni Arya. Ibinaba niya ang ulo niya at hinila ang kamay ni Allen. Hubby, ihatid mo ako. Sige, ako na ang bahala. Hinila siya ni Allen sa kanyang mga braso. Puno ng galit ang malamig niyang mukha. Alagaan mo ha. Hindi ito isang lugar para kumilos ka ng masama. Hindi ka tinatanggap ng aming Morrison family. Pakiusap bitawan mo ang apo ko at umalis ka kaagad, sigaw ni Eldridge Morrison. Gayunpaman, malamig nang umiti si Allen at sinabing, nandito ako para kunin ang mga tao mula sa Jones family. Anong problema? Apo ko siya. Kailan siya naging miyembro ng Jones family? Hindi kumibo si Allen. Kinuha niya ang marriage certificate niya. Ako ang asawa ni Arya. Siya ay miyembro ng aming Jones family. Nagulat ang lahat, kabilang ang Old Master Morrison. Hindi ko akalain na makikilala ko kayo sa way na ito, pero hindi kayo mahilig sa pagiging aggressive. Hindi mo naisip si Aryo o your family. Ngayon, asawa ko na siya. Hindi niya iniisip ang pagkakakilanlan ng batang lodi ng Morrison family. Pakiusap, intindihin ang iyong sarili. Stoy away galing sa asawa ko. Kung ang isang tao ay masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili at sinubukang gumawa ng mga trick sa likod ng mga eksena, hindi ako magiging magalang. Lumabas si Allen ng kwarto kasama si Aryo sa kanyang arms. Hindi sinasadya ng mga tao ng Morrison family na pigilan sila, ngunit pinigilan sila ng mga bodyguards na dala ni Allen. Pinrotektahan ng mga bodyguards ang mag-asawa nang lumabas sila sa goat ng Morrison family. Ang mayordomo ng Morrison family at ang mga lingkod ay nakatitig lamang nang walang magawa ng kinuha ng dominanteng mon si Aryo Owe. Galit na kinatok ni Old Master Morrison ang kanyang walking stick. Hindi niya akalain na magkakaroon ng mga bagay-bagay sa stage na ito. Mula ngayon, hindi lamang siya nawala ng pagkakataon na palayasin si Aryo, ngunit umalis din siya sa hindi malulutas na gop sa pagitan nila. Aryo, bakit hindi mo sinabi sa iyong pamilya ang tungkol sa napakalaking bagay na ikaw ay nalulungkot? Alam ba ng Jones family ang tungkol sa marriage mo? Nagulat si Mr. Morrison na umiling. Mrs. Morrison's expression, gayunpaman, bumalik sa normal. She even revealed a mocking smile. Mas maganda ang anak ko kaysa sa akin. Mas promising siya sa akin. Nalungkot siya sa isang taong nagpoprotekta sa kanya. Sa hinaharap, hindi mo kailangang tratuhin tulad ko. Astrid, sinong pinagsasabi mo? Hinila ni Mr. Morrison si Mrs. Morrison back. Huwag magsoy ng mga bagay na tulad ng to para makasama ang mga bagay-bagay. Hindi mo ba naisip na walang sapat na mga bagay? Hindi pinansin ni Mrs. Morrison si Mr. Morrison at pumasok sa kwarto na may malamig na ngiti. Matapos ang napakaraming taon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na pinalakas niya ang kanyang dibdib sa harap ng mga miyembro ng Morrison family. It was her daughter who let out a sigh of relief for her. Ngayon lang nasaksihan ng mga nakababatang kapatid ni Morrison family all ang eksenang iyon. Ang anger had already ni Giorgio ay muling sumigla. Allen actually really worried Aryo. Si Gabriel ay walang interes sa mga laban na ito. On the other hand, Samuel who's beside him revealed on excited look, Kuya, hindi naman ako nagkamali ng nakita diba? Si Tho ba talaga ang Chief Executive Officer ng Doho Group? Anong ayaw mo? Nagulat ang lahat, pati na si Old Master Morrison. Hindi ko akalain na makikilala ko kayo sa ganitong paraan, pero kayo pala ang nagiging agresibo. Hindi mo naisip na si Arya ang iyong pamilya. Ngayon, asawa ko na siya. Wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan ng dalaga ng Morrison family. Pakiusap, ingatan mo ang iyong sarili. Layuan mo ang asawa ko. Kung ang isang tao ay masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili at sumusubok na maglaro sa likod ng mga eksena, hindi ako magiging magalang. Lumabas ng kwarto si Allen habang nakaakbay si Arya. Ang mga tao ng Morrison family ay subconsciously gustong pigilan sila, ngunit lahat sila ay pinigilan ng mga bodyguard na dala ni Allen. Pinoprotektahan ng mga bodyguard ang mag-asawa habang papalabas sila ng gate ng Morrison family.
Ang mayordomo ng Morrison family at ang mga katulong ay nakatingin lamang ng walang magawa habang dinadala ng dominanteng lalaki si Arya. Galit na kinatok ni Old Master Morrison ang kanyang tungkod. Hindi niya akalain na aabot sa ganitong yugto ang mga bagay. Mula ngayon, hindi lamang siya nawala ng pagkakataong iligtas si Arya, ngunit nag-iwan din siya ng hindi malulutas na agwat sa pagitan nila. Arya, bakit hindi mo sinabi sa pamilya mo ang tungkol sa napakalaking bagay gaya ng pagpapakasal? Alam ba ng pamilya Jones ang tungkol sa iyong kasal? Nagulat si Mr. Morrison sa kanyang ulo. Ang ekspresyon ni Mrs. Morrison, gayunpaman, ay bumalik sa normal. Nagpakita pa siya ng isang mapanuksong ngiti. Mas maganda ang anak ko kaysa sa akin. Mas promising siya kaysa sa akin. Nagpakasal siya sa isang lalaking kayang protektahan siya. Sa hinaharap, hindi mo kailangang tratuhin tulad ko. Astrid, anong pinagsasabi mo? Hinila ni Mr. Morrison pabalik si Mrs. Morrison. Huwag kang magsasabi ng mga ganyan para lumala. Hindi mo ba naisip na kulang ang mga bagay? Hindi pinansin ni Mrs. Morrison si Mr. Morrison at pumasok sa kwarto na may malamig na ngiti. Matapos ang napakaraming taon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang itinuwid niya ang kanyang likod sa harap ng mga miyembro ng pamilya Morrison. Ang kanyang anak na babae ang nagpakawala ng ginhawa para sa kanya. Ngayon lang nasaksihan ng mga nakababatang kapatid ng Morrison family ang eksenang iyon. Umabot na sa sukdulan ang galit ni Georgia. Talaga bang pinakasalan ni Allen si Arya? Walang interes si Gabriel sa mga laban na ito. On the other hand, Samuel who was beside him revealed an excited look. Kuya, hindi naman ako nagkamali ng nakita, diba? Iyan ba talaga ang Chief Executive Officer ng Dahua Group? Anong gusto mo? Siyempre gusto kong makabuo ng record. Sa relasyong ito, sigurado ako di. Bawiin mo ang iyong iniisip, babaliin ni Lolo ang iyong mga paa. So ano? Si Allen ang bayaw ko ngayon. Agad nilabas ni Samuel ang phone niya at naghanap ng balita tungkol kay Allen. Hinawakan ni Allen si Arya sa kanyang mga braso at tumangging bumitaw sandali. Umalingaw sa karwahe ang malalim niyang boses, kasalanan ko. Huli na ako at pinahirapan ka. Sinubukan ni Arya ang kanyang makakaya upang kontrolin ang kanyang mga luha. Nagtago siya sa mga bisig ni Allen at umiling, hindi kita sinisisi. Ako mismo ang pumunta. Huwag mong sisihin ang lahat ng iyong sarili. Kasalanan ko kung bakit kita pinalungkot at pinaiyak. Sinisi ni Allen ang sarili. Nilinaw ko na ngayon. Ikaw na ang magiging babae ko simula ngayon. Wala kang kinalaman sa pamilyang iyon. Bumagsak ang mga luha ni Arya at unti-unting umaambon at gumalaw ang kanyang mga mata. Hindi niya mapili kung anong uri ng pamilya siya ipinanganak. Lahat na nangyari ngayon, siya ay walang magawa at malungkot. Huwag ka nang umiyak, naaawa ako sayo. Tinulungan siya ni Allen na punasan ang kanyang mga luha at marahan siyang inaliw. Allen, gusto kong bumalik sa crew at tapusin ang huling eksena. Ayokong maantala ang pag-unlad ng lahat dahil sa akin lang. Okay. Sasamahan kita sa kahit anong gusto mong gawin. Ito ang pinakasimple at pinaka-inosenteng layaw na ibinigay niya kay Arya. Lagi niya itong sinasamahan kahit nasaan man siya. Magkasamang bumalik sa production sina Allen at Arya. Labis na nag-aalala ang lahat kay Arya, pati na si James. Naghihintay ang lahat sa production site para samahan si Arya para tapusin ang huling eksena. Nang makitang lumitaw si Arya, ngumiti si James, alam kong darating ka. Pananagutan ng isang magaling na artista ang kanyang trabaho, kahit na ano paman ang mga paghihirap na naranasan niya. Ikaw ang sumali kaya mas inabangan ko ang pelikulang ito. Ngumiti si Arya at tumango kay James. Pagkatapos ay agad siyang pumunta sa dressing room para magpalit ng damit. Inaabangan din ng iba pang mga tripulante ang kanyang pagganap sa huling eksenang ito. Sa script, tatapusin ng babaeng lead ang lahat ng dati niyang kabaliwan sa eksenang ito at sasalubungin muli ang mga bagong estudyante. Tahimik na nakatingin ang babaeng lead sa figura sa sulok ng kalye. Hindi na siya umiiyak. Sa halip, pinili niyang buksan ang mga nakasarang kurtina at hinayaang tangayin ng hangin ang kanyang buhok. Nang mag-freeze ang eksena sa mukha ni Arya, ibinuka niya ang kanyang mga braso at nagpakita ng kaginhawaan. Ang kanyang pagganap ay umabot sa pinakamataas na punto.
Tumingin ang direktor sa screen at tumango. Eh! Tumingin ang direktor sa screen at tumango. Eh! Bagamat si Arya ay nabalisa lamang sa pamilya Morrison, ngayon ay buong puso niyang ilalaan ang kanyang sarili sa kanyang trabaho at hindi siya maapektuhan ng mga ito. Binabati kita Arya sa pagtatapos ng pagbaril. Tapos na. Lahat ay nagtrabaho ng husto. Nagtipon-tipon ang mga tauhan at tuwang-tuwa silang lahat. Marami nang pinagdaanan ang pelikulang ito simula pa noong una. Kung hindi dahil kay Arya, mahihirapan silang makakita ng napakagandang performance. Arya, ang galing mo talaga. Lumapit si Derek Bieber kay Arya at niyakap ito. Ang pelikulang ito ay magiging isang napaka-proud na trabaho ng aking karera bilang isang direktor. Salamat, Derek Bieber. Karangalan kong makatanggap ng ganoong kataas na ebalwasyon mula sa iyo, magalang na sagot ni Arya. Arya, napakaganda talaga ng performance mo sa pelikulang ito. Talagang may pag-asa na makamit ang premyo ng Reyna ng pelikula ngayong taon. Nais lang ni Arya na gumanap ng maayos sa pelikulang ito at matupad ang hiling ni Allen. Kung mananalo man siya ng award, hindi iyon ang unang bagay para sa kanya. Sige, huminto ang lahat sa paligid ni Arya. Matagal nang naghihintay si Derek Jones. May nagsabi. Sa oras na ito, nakita ng lahat si Allen na nakatayo sa labas ng karamihan na may hawak na mga bulaklak. Tiningnan siya ni Arya ng may malalim na pagmamahal. Hindi siya tumayo roon at hinintay na lumapit sa kanya si Allen. Otomatikong gumawa ng paraan ang lahat para sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Allen. Ikaw lang ang babaeng lead. Ibinigay ni Allen ang mga bulaklak kay Arya at sa kanya kapito sa harap ng lahat. Mapusok niyang hinalikan ang mga labi nito. Nagkaroon ng hiyawan at palakpakan sa paligid. Matapos ang ilang sandali ng pagkagulat, dahan-dahang pumikit si Arya at tumugon sa halik nito. Nang makontento na siya sa paghalik ay nabitawan niya ang bewang ni Arya. Congratulations on shooting the movie. Mrs. Jones. Director Jones, kailan ko maririnig ang iyong magandang balita? May sumigaw. Nagdala si Allen ng isang bouquet ng pulang rosas ngayon. Hindi kaya magpo-propose siya kay Arya ngayon? Tahimik lang nang umiti si Arya. Napakapalad na naibahagi niya ang kagalakang ito kay Allen pagkatapos ng trabaho. Anong magandang balita ang gusto niyo? Bihira lang si Allen na tumugon sa mga biro ng lahat. Mag-propose. Director Jones, mag-propose ka kaagad kay Aryo. Ang lahat ay patuloy na nagsisigawan at nagpalakpakan. Ang buong eksena ay napapaligiran ang tunog ng mga pagpapala. Gayunpaman, inilabas lamang ni Allen ang kanilang mga marriage certificates. Kami ay already married. Dahil ang lahat ay handa nang marinig ang kanilang marriage announcement, wala nang pagkakataon sa pagpapakita ng kanilang marriage certificates ng isang beses pa. Nagulat ang lahat sa auction ni Allen. Talagang hindi inaasahan na sila ay dati ng asawa. Huvens, gusto mo bang makakuha ng already o marriage certificate? Wow, napakaswerte naman nito. Buti na lang hindi namin binubuli si Aryo. Kung hindi, marami tayong pagdurusa. Ang asawa ng presidente. May actually o reporter na nagsabi na si Director Jones ay hindi pinatawad si Aryo. Ito ay oslap sa fos. Reporter. Mas naging seryoso ang ekspresyon ni Allen. Today, he only announced his married relationship with Aryo to a small extent, merely to tell the people of Morrison family. Ngayon, dapat niyang sabihin sa buong mundo. Bieber, I'll treat everyone to dinner tonight. Aryo, alis muna ako. Salamat, Chief Executive Officer Jones. Naghiyawan ang lahat sa crew. This was President of Dohu's Truth, so of course they had to go. Pagkatapos ng thought, nagkusa si Aryo na purihin si Jones. Brother Jones, thank you for taking care of me in this period of time. Iingatan ko ang librong binigay mo sa akin. Mabuti naman at matagal na kitang tinutulungan. Magkakaroon ng mga pagkakataon para sa kooperasyon sa hinaharap. Napangiti si Jones. Magtatrabaho ako ng horde. Kung gusto ni Aryo na makipag-ok sa kanya, kailangan niyang magtrabaho ng hoarder. Nais kong maging Chief Executive Officer Jones ng mahabang panahon. Salamat ni. Sa panahong ito, marami siyang natutunan mula sa mga tauhan ng paggawa ng pelikula. Mula sa mga salita na ito,
ginamit niya ang kanyang pinakamahusay na kondisyon para maging maayos kasama si Mrs. Jones. Pagkaalis ni Aryo, nag-iisip si Old Master Morrison sa study room. Siguradong hindi matitiis ni Giorgio si Aryo. Ngayon na dumating ang mga bagay na ito, kanino niya maaaring ibigay ang Morrison family? May kumatok sa pinto ng libro. Pumasok si Giorgio na may dalang umangkok ng ginseng teo. Namumula pa ang mga mata niya. "Grandfather, please rest for a while." Sait bumuntong hininga si Old Master Morrison. Pagkatapos ng gulo ni Todoy, makapagpahinga pa kaya siya? "Grandpo, alam kong mali Todoy ang ginawa ko, but please understand me. I really can't accept Aryo after accept her mother. Hindi naman ako ganun kabait. Kapag naiisip ko ang aking ina, napakalungkot ko. Mag-propose. Director Jones, mag-propose ka kaagad kay Arya." Nagsisigawan at nagsisigawan ang lahat. Ang buong eksena ay napapaligiran ang tunog ng mga pagpapala. Gayunpaman, kalmado lamang na kinuha ni Allen ang kanilang mga sertipiko ng kasal. "Kasal na tayo." Dahil handa na ang lahat na marinig ang kanilang marriage announcement ngayon, walang masamang ipakita ang kanilang marriage certificates ng isang beses pa. Natigilan ang lahat sa pagkilos ni Allen. Ito ay talagang hindi inaasahan na sila ay naging mag-asawa. "Heavens, nakakuha na ba kayo ng marriage certificate? Wow, napakaswerte naman nito. Buti na lang hindi namin binubuli si Arya. Kung hindi, marami sana tayong pinaghirapan." Ang asawa ng presidente. Meron talagang reporter na nagsabing hindi pwedeng pakasalan ni Director Jones si Arya. Ito ay isang sampal sa mukha. Reporter. Medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Allen. Ngayon, inihayag lamang niya ang kanyang relasyon sa kasal kay Arya sa maliit na lawak, pangunahin upang sabihin sa mga tao ng Morrison family. Ngayon, dapat niyang sabihin sa buong mundo. "Bieber, i-treat ko ang lahat ng hapunan ngayong gabi. Aalis muna kami ni Arya." "Salamat, Chief Executive Officer Jones." Naghiyawan ang lahat sa crew. Ito ang presidente ng Dahua Street, kaya syempre kailangan nilang pumunta. Pagkatapos noon, nagkusa si Arya na magpasalamat kay James. "Brother James, salamat sa pag-aalaga sa akin sa panahong ito. Iingatan ko ang librong binigay mo sa akin. Ayos lang basta matulungan kita. Magkakaroon ng mga pagkakataon para sa kooperasyon sa hinaharap." Napangiti si James. "Magsisikap ako." Kung nais ni Arya na kumilos muli sa kanya, kailangan niyang magtrabaho ng mas mahirap. "Nais ko sa iyo at sa Chief Executive Officer Jones ng mahabang panahon." "Salamat ni." Sa panahong ito, marami talaga siyang natutunan mula sa mga tauhan ng paggawa ng pelikula. Mula sa araw na ito, kinailangan niyang gamitin ang kanyang pinakamabuting kalagayan para maging maayos si Mrs. Jones. Pagkaalis ni Arya, nag-iisip si Old Master Morrison sa study room. Tiyak na hindi matitiis ni Georgia si Arya. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, kanino niya maipapasa ang pamilya Morrison? May kumatok sa pinto ng libro. Pumasok si Georgia na may dalang isang mangkok ng ginseng tea. Namumula pa ang mga mata niya. "Lolo, magpahinga ka muna." Buntong hininga di. Bumuntong hininga si Old Master Morrison. Pagkatapos ng kaguluhan ngayon, makapagpahinga pa kaya siya? "Lolo, alam kong mali ang ginawa ko ngayon, pero intindihin mo naman ako. Hindi ko talaga matatanggap si Arya pagkatapos kong tanggapin ang nanay niya. Hindi ako ganoong klase. Kapag naiisip ko ang aking ina, nalulungkot ako." Sabi ni Georgia at nabulunan ulit. "Kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin?" Ibinaba ni Georgia ang ginseng tea at sinabi sa mahinang boses, dahil sinabi niyang puputulin niya ang lahat ng relasyon sa Morrison family, pagkatapos ay ipapahayag namin sa publiko na hindi siya naugnay sa pamilya Morrison sa pamamagitan ng dugo. Siya ay dinala ng kanyang ina nang ikasal siya sa aking ama. Sa ganitong paraan, kahit anong gawin ni Arya sa entertainment industry sa hinaharap, wala na itong kinalaman sa kanila. Hindi sumagot si Old Master Morrison bagkus ay kinawayan niya ang kanyang kamay at hinayaan si Georgia na umalis. Nasaktan ang puso niya. Bakit kailangang umabot sa ganito ang pamilya? Gayunpaman, naunawaan ni Georgia na hindi siya pinabulaanan ni Old Master Morrison. Pumayag naman siya. Dahil gusto nilang putulin ang relasyon, kailangan nilang putulin ng buo.
Kaya si Arya ay hindi naugnay sa pamilya Morrison sa pamamagitan ng dugo. Ang kanyang ina ay isang may bahay o isang pamilyang muling nagpakasal. Pumunta siya sa Morrison family kasama ang kanyang ina. No wonder di. Kaya ito ay isang peking noble miss. Akala ko siya ay may malakas na background. Pero hindi ba ang ginawa ng Morrison family ay pareho sa pag-abandona kay Arya? Kahit na hindi niya biological daughter, hindi ba't ang sinabi nila ay pinalayas na nila si Arya? Medyo masakit di. Ito ang wealthy class. Nasaan ang true love? Ang pamilya Morrison sa publiko ay nagpahayag na si Arya ay walang bloodline ng Morrison family. Usap-usapan din ang balitang mistress ang kanyang ina. Gayunpaman, bilang isang resulta, ang bilang ng mga tao na kinukutya si Arya sa kanyang likuran ay hindi nabawasan. Akala nila siya ang noble miss ng Morrison family. Ano siya ngayon? Dapat ay dahil hindi kinilala ng pamilya Morrison ang kanyang pag-iral, kaya pumasok siya sa entertainment circle. Marahil ang mga chismis tungkol sa kanya at sa pamilya Morrison ay inilabas niya. Gusto niyang pataasin ang kanyang kasikatan, ngunit itinanggi ito ng pamilya Morrison. Noong gabing iyon, nakita rin ni Arya ang pahayag ng pamilya Morrison. Para sa reputasyon ng pamilya Morrison, normal para sa kanila na gumawa ng ganoong pahayag. Sa sobrang pananabik ni Luisa ay muntik na siyang maiyak, pero ang sabi nila ay kapareho ng paggamit sa iyo. Wala ka bang pakialam dito? Hindi alintana kung mahalaga ako o hindi, gagawin pa rin nila ang pareho. Medyo down ang mood ni Arya, but will not fight with them with grievance. Ang kahinaan ko ay hindi nila ako pakakawalan. Dadagdagan lang ang kayabangan nila at iparamdam sa kanila na wala akong silbi. Gusto kong mamuhay ng maayos at magtrabaho ng mas mahirap kaysa dati. Ito ang pinakamahusay na paraan para makabawi. Naikuyom ni Luisa ang kanyang mga kamao at mariing tumango. Naiintindihan ko, Miss Arya. Naikuyom ni Luisa ang kanyang mga kamao at mariing tumango. Naiintindihan ko, Miss Arya. Mabilis ding tumawag si Allen, magpapadala ako ng kotse para sunduin ka sa loob ng 1 oras at magdaraos ng press conference. Tumango si Arya, naiintindihan ko, Allen, ayos lang ako. Ngayon ang araw nila. Ayaw niyang pag-awayan ni Allen ang bagay na ito. Nalaman niya sa telepono na pinipigilan ni Allen ang galit nito. I'm trying my best para pigilan ang sarili ko. Nandidiri lang ako sa sarili ko. Bakit hindi kita nakilala kanina? Bakit hinayaan kitang maghirap ng husto? Arya, sinisisi ko ang sarili ko. Hindi nagkita tayo sa tamang panahon. Iniligtas mo ako. Pinigilan ni Arya ang kanyang mga luha. Mag-iimpake ako at maghihintay na magpadala ka ng sasakyan para sunduin ako. See you later. Alam niyang kailangan ni Allen ang pinakamaganda at may tiwala na si Arya. Hindi niya siya pababayaan. Mabibigo lang niya ang mga naghihintay na makita siyang magpakatanga. Ito ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili. Marami na siyang tiniis sa nakaraan. Paano siya masisira dito? Dahil tinanggihan ng pamilya Morrison na mayroon siyang bloodline ng pamilya Morrison, magiging handa siya. Simula ngayon, hindi na niya akalain na anak siya ng Morrison family. Napakabilis, dumating ang makeup artist at nagsimulang magpalit ng damit ni Arya at gumawa ng kanyang hitsura. Sa oras na ito, sa opisina ng Dahua, binaba ni Allen ang telepono, madilim pa rin ang mukha. Ano ang iniisip nitong Eldridge Morrison? Ano ang pakinabang para sa pamilya Morrison na gumawa ng ganoong pahayag? Bakit kailangan niyang pilitin si Arya hanggang sa ganito? Kumunot ang noo ni Roll at inilagay ang lahat ng dokumento sa mesa. Kahit na si Arya ay wala talagang bloodline ng Morrison family, hindi niya ito dapat isakripisyo ng ganito. Kung gayon paano si Arya? Tanong ni Roll sa kalagitnaan at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. Hindi masyadong ipinahayag ni Allen ang kanyang emosyon, ngunit may panganib at panlalamig sa kanyang mga mata. Simula nang marinig niya ang balitang ito, pilit niyang pinipigilan ang sarili. Kung hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Mula ngayon, hindi na siya magiging miyembro ng Morrison family. Tumango si Roll. Naiintindihan ko. Pagdating ng mga reporter, lilinawin ko lahat. Magiging miyembro ng Jones family si Aryo pagkatapos kanyang patawarin. Hindi siya magkakaroon ng anumang bagay na gagawin sa Morrison family sa hinaharap.
Malamig na sabi ni Allen, ngunit hindi ko sanay na makita siyang nahihirapan ng kaunti. Ang iyong pampublikong mortgage ay ang pinakamahusay na proteksyon para sa kanya. Pinag-isipan ni Rule ang mga komento sa Skynet o few days ago. Maraming mga reporter o maihawak ang nagsabi na hindi ka malungkot. Ang Morrison family ay kakaibang gasolina sa apoy. Mumuso si Allen. Tumayo si Rule, pupunta ako sa meeting room para tingnan ito. Sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama. Hinawakan ni Allen ang kanyang kamay. Nakaugalian niyang gawin ang lahat ng makakaya niya para protektahan si Aryo. Ngunit kapag nakatagpo siya ng isang bagay tulad ng Morrison family, may mga bagay na hindi niya ginagawa. Gayunpaman, isang beses, kukutyain niya ang Morrison family. Half an hour later. Si Aryo, na nagbihis, ay nakatayo sa harap ng salamin. Ang damit na suot niya ay parehong marangya at marangal. It was toiler mode for her gilay o high-end custom mode brand called Willie. Gamit ang beige skirt na pinatingkad ang kanyang waist at ang guwang na disenyo sa kanyang back, mukha siyang ofori. Bukod dito, ang presyo ng damit na ito ay napakaganda. Ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng ordinaryong actress. Bilang karagdagan sa kanyang diamond accessories at ang mataas na takong sa kanyang mga paa. Inihanda ba ni Director Jones ang lahat ng ito? Masyado kanyang ipinagmamalaki. Matapos marinig ni Luiso ang pagpapakilala ng makeup artist, hindi niya napigilang mapabuntong hininga. I'm afraid that even if you want the stores in the air, Director Jones will take them off and give them to you. Alam niya na hindi ko gusto ang mga bagay na ito. Hindi ko na lang sasabihin sa mga tao sa labas. Aryo sighed with a faint smile. Ang Morrison family ay nananabik na alisin ang iyong relationship sa iyo. Sinabi nila na naobondon ka ng Morrison family at masisipa sa labas ng entertainment circle sa hinaharap. Ngunit ngayon na ipinahayag ni Director Jones ang iyong mortgage, nangangahulugan ito na ikaw ay isang already o miyembro ng Jones family. Tingnan natin kung gaano kagulat ang mga taong iyon. Karapat-dapat silang maslop sa foes. Ang pamilyang Morrison ay dapat na mabigla nang malaman ang balitang ito. Oras na para umalis. Hinikayat ng makeup artist. Malamang na si Aryo ang pinakamagandang tao na nakita niya. Hindi lamang siya nagkaroon ng kahanga-hangang hitsura, ngunit mayroon din siyang magandang proporsyon ng katawan. There were really not many female stores. Para sa press conference na ito, pinag-isipan ito ni Rule. Ang venue para sa press conference na ito ay itinakda sa 5 store na hotel na pinakamalapit sa Doho. Ito ay ang Capitol ng Blue Ocean. Mula sa unang palapag hanggang sa ikatlong palapag kung saan ang hall was located, bawat checkpoint had security personnel nagtutulungan. Walang sinumang hindi nag-imbita ng pinayagang pumasok. Magiging miyembro ng Jones family si Arya pagkatapos kanyang pakasalan. Wala siyang kinalaman sa Morrison family sa hinaharap. Malamig na sabi ni Allen, pero ayokong makita siyang nahihirapan ng kaunti. Ang iyong pampublikong kasal ay ang pinakamahusay na proteksyon para sa kanya. Naisip ni Role ang mga komento sa Skynet ilang araw na ang nakakaraan. Maraming reporter at dumadaan ang nagsabi na hindi ka na magpapakasal. Ang pamilya Morrison ay nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Mumuso si Allen. Tumayo si Role at sinabing, pupunta ako sa meeting room at titingnan ito. Sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama. Ikinaway ni Allen ang kanyang kamay. Gusto niyang gawin ang lahat para protektahan si Arya, ngunit nang makatagpo siya ng isang bagay tulad ng pamilya Morrison. Palaging may hindi niya magagawa. Gayunpaman, balang araw, gagawin niyang bayaran ang pamilya Morrison. Makalipas ang kalahating oras. Si Arya na nakabihis ay nakatayo sa harap ng salamin. Parehong marangal at marangal ang damit na suot niya. Ito ay ginawa para sa kanya ng isang high-end na custom-made na brand na tinatawag na Willie. Sa beige na palda na nagpatingkad sa kanyang bewang at sa hungkag na disenyo sa kanyang likod, para siyang diwata. Bukod dito, ang presyo ng damit na ito ay medyo maganda. Hindi ito isang bagay na kayang bayaran ng isang ordinaryong artista. Bilang karagdagan sa kanyang mga accessories na diamante at ang mga matataas na takong sa kanyang mga paa. Inihanda ba ni Director Jones ang lahat ng ito? Sobrang layaw kanya talaga. Matapos marinig ni Luisa ang pagpapakilala ng makeup artist, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga,
natatakot ako na kahit na gusto mo ang mga bituin sa langit, tatanggalin ito ni Director Jones at ibibigay sa iyo. Alam niya na ayaw ko sa mga ganito. Gusto ko lang sabihin sa mga tao sa labas. Sabi ni Arya na may matamis na ngiti. Ang pamilya Morrison ay sabik na alisin ang iyong relasyon sa iyo. Sinabi nila na ikaw ay inabandona ng Morrison family at masisipa ka sa entertainment circle sa hinaharap. Ngunit ngayong inihayag na ni Director Jones ang iyong kasal, nangangahulugan ito na miyembro ka na ng Jones family. Tingnan natin kung gaano kagulat ang mga taong iyon. Nararapat silang sampalin sa mukha. Ang pamilya Morrison ay dapat na mabigla nang malaman ang balitang ito. Oras na para umalis. Hinikayat ng makeup artist. Dapat sabihin na si Arya ang pinakamagandang tao na nakita niya. Hindi lamang siya ay may namumukod tanging hitsura, ngunit mayroon din siyang magandang proporsyon ng katawan. Wala talagang maraming babaeng bituin. Para sa press conference na ito, maraming pinag-isipan ito ni Roll. Ang venue para sa press conference na ito ay itinakda sa 5-star hotel na pinakamalapit sa Dahua. Ito ang kabisera ng Blue Ocean. Mula sa unang palapag hanggang sa ikatlong palapag kung saan matatagpuan ang bulwagan, bawat checkpoint ay may mga security personnel na nagtutulungan. Walang sinumang hindi imbitado ang pinayagang pumasok. Ito ay isang president na hindi nakita ng mga dahwa sa maraming taon. Sa sandaling kumalat ang balita, inaabangan ito ng lahat. Ibig sabihin ba nito ay susuportahan ni Allen si Arya? Dahil hindi siya papayag na mabuli si Arya. Sa pagkakataong ito, hindi ito magiging eksepsyon. Biglang dumating ang anunsyo ng pamilya Morrison, ngunit naghahanda si Allen na ipahayag ang kasal sa pagitan nila ni Arya. Nagamit lang ito para sa bagay na ito. Dahil malinaw na ang paninindigan ng pamilya Morrison, kailangan din niyang tumugon. Matapos iproseso ni Allen ang mga dokumento ng kumpanya, sumugod siya sa hotel sa oras at nagmamadaling pumunta sa lounge para makita si Arya. Mrs. Jones, maganda ka pa rin gaya ng dati. Lumapit siya at marahang ipinulupot ang braso sa baywang ni Arya. Ganun ba? Ngumiti si Arya, sana sa susunod na 10 taon o 20 taon, ganoon din ang sasabihin mo sa akin. Allen, ano ang magiging tayo sa puntong iyon? Hindi tayo magbabago. Magiging pareho tayo ng hitsura ngayon. Matapos niyang marinig ang mga salita ni Arya, hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, ipapahayag namin sa publiko ang aming kasal. Kung ayaw nating patunayan ang anumang bagay sa sinuman, walang anumang pagbabago sa pagitan natin. Kung talagang may pagbabago man ay mamahalin kita at mas mamahalin pa kita. Ako ang magiging exclusive broker mo sa buong buhay ko, hinding-hindi ako magbabago. Umiti si Arya at itinaas ang kanyang mga kilay, ngunit ang kontrata sa pagitan ko at ng Dahua ay 10 taon lang. Ako ang presidente. Gusto kong i-renew ang kontrata. Humawak si Arya sa kanyang mga bisig, okay, let's renew the contract. Hindi niya ito iiwan sa buong buhay niya. Nagsimulang magpalit ng damit panggabing si Allen. Tumulong si Arya sa gilid, kagagaling mo lang sa kumpanya. Pagod ka na ba? Hindi ako pagod. Hinubad ni Allen ang kanyang kamiseta at ipinakita ang kanyang kulay tansong balat. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Ayos lang ako. Bagamat nakaramdam ako ng kaunting pagkakamali sa hapon, hanggat iniisip mo, maaari kong pagsamahin ang aking sarili kaagad. Napangiti si Arya. Nang makita ang magandang figura nito, hindi maiwasang mamula ang mukha nito. Sa susunod na segundo, hinila siya sa braso nito at muling hinalikan. Mrs. Jones T. Nang bahagyang iluwa ng kanyang manipis na labi ang dalawang salitang ito, napuno ito ng tukso. Biglang natuklasan ni Arya na ang jacket ni Allen ngayon ay may kaparehong embroidery pattern sa kanyang gown. Sa ilalim ng liwanag, ito ay mas nakakasilaw. Pagkatapos niyang isuot ang suit na ito, ang kanyang paayat na figura ay nagpakita ng mas imperial na aura. Ito ang dahilan kung bakit naging kaakit-akit ang lalaking ito. Kahit kailan, lagi siyang perpekto. Pagkatapos niyang isuot ang suit na ito, ang kanyang paayat na figura ay nagpakita ng mas imperial na aura. Ito ang dahilan kung bakit naging kaakit-akit ang lalaking ito. Kahit kailan, lagi siyang perpekto. Hindi nagduda si Arya na ang lalaking ito ang pinakamagandang regalo mula sa langit sa kanya. Lalabas muna ako. Sasama sa iyo si Luisa mamaya, sabi ni Allen.
Sige, hihintayin ko siya. Bagamat hindi naiintindihan ni Arya, hindi siya nagtanong. Naniwala siya kay Allen. Tumingin si Allen sa kanyang mga mata nang may pag-aatubili. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga reporter ang nagtipon sa meeting hall. Lahat sila ay kinilala ng publiko bilang mga website ng media na may mataas na antas sa industriya. May mga royal reporter pa nga mula sa istasyon ng telebisyon. Ito marahil ang pinakamataas na antas ng pagtanggap sa taong ito. Para kay Arya, talagang handang gawin ito ni Allen. Kung sinabing ang big shot sa entertainment industry ay naghangad sa sinumang artista, hindi ito maikukumpara sa pagmamahal at debosyon ni Allen. Ang manager ng hotel ay nakikipag-usap kay Roll. Agad niyang pinalitan ang lugar na sa tingin ni Roll ay hindi angkop. Napakakalma ng ekspresyon ngayon ni Roll. Nagsuot pa siya ng formal suit. Ito ay sapat na upang makita na ang press conference ngayon ay hindi pangkaraniwan. Matapos kumpirmahin ang venue ng paulit-ulit, lumakad si Roll sa entablado gamit ang mikropono. Lahat, salamat sa paglalaan ng oras sa iyong abalang schedule. Bilang karagdagan sa pagpapaliwanag sa background ng pamilya ni Arya ngayon, mayroon ding magandang balita na kailangang sabihin ng personal ni Director Jones sa lahat. Natigilan ang mga reporter. Hindi nila inaasahan na personal na darating si Allen. Sabay-sabay na nakatutok sa pinto ang hindi mabilang na mga kamera. Lumitaw si Allen sa harap ng lahat na nakasuot ng dark blue suit. Noon pa man ay nakaugalian na niya ang pagsusuot ng terno, ngunit masyadong formal ang suit ngayon. Dapat ba silang magsagawa ng press conference o dumalo sa ilang seremonya? Malamig pa rin ang ekspresyon ni Allen. Tumingin siya sa paligid ng venue na may matalim na tingin, sa kadahan-dahang sinabing, maraming content para sa press conference ngayon. Umaasa ako na maaari mong gawing mas kapanapanabik ang mga headline bukas. Nang marinig ito ng mga mamamahayag, labis silang natuwa. Hindi madaling makitang personal na dumalo si Allen sa press conference. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa lahat ang tungkol sa aking artist na si Arya. Ang balita na kumalat ang lahat na hindi siya ang biological na anak ng Morrison family ay pawang peke. Siya nga ang noble miss ng Morrison family. Siya ang biological bloodline ng Morrison family. Sino? Bilis, kumuha ng larawan. Papabulaanan ni Director Jones ang pagkukunwari ng Morrison family. Kung si Aryo ang anak ng Morrison family, bakit gagawin ng Morrison family ang ganoong statement? O baka naman ang kanyang ina ay really o mistress. Pinilit ng Morrison family na isakripisyo si Aryo para gawin ang gayong pagkukunwari. Ang karaniwan ay nanghula at naghahanap ng salita kay Allen na nagbibigay ng mas malinaw na sagot. Kahit na ano ang kwento ng ina ni Aryo at ng Morrison family, ito ay umotor ng nakaraang henerasyon. Sana hindi kasama si Aryo. Bilang presidente ng Doho at eksklusibong broker ni Aryo, gagawin ko ang responsibilidad ng lahat ng mga tsismis. Kapag nahanap na sila, paparusahan sila ng husto. Ang pulong hall ay ganap na tahimik. Masyadong nakakagulat ang mga sinabi ni Allen at kung sino ang hindi inaasahan ng mga reporter na mangyayari pa rin. Sa huli, kakatawanin ko ang aking asawa, si Aryo Morrison, upang magsampa o magreklamo sa Morrison family. Nang matapos ni Allen ang kanyang pangungusap, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. May singsing sa kasal sa kanyang singsing na daliri. Nagtagal ang boses niya sa meeting hall. Asawa? Nagkamali ba ako? Nalungkot sila. Ang mga mamamahayag ay tila nabaliw. Kung hindi dahil sa mga security guard na kumokontrol sa eksena, susugod sila sa stage para interviewin si Allen. Masyadong sumasabog ang balitang ito. Actually publicly inanunsyo ni Allen na siya si Aryo ay asawa ng asawa. Kailan nangyari ito? Sila ay actually married. Para sa reputasyon ng pamilya, ang Morrison family mode ay isang pagpipilian. Hindi ko ito maintindihan. Sila ay malinaw na related sa pamamagitan ng dugo, bakit hindi nila admit ito? This incident has already caused great harm to the new wife. Hindi ko pinahihintulutan ang motor na ito na magpatuloy. Gagamit ako ng mga legal means para kutyain ang Morrison family sa presyo. Pagkatapos ng press conference, makakatanggap sila ng liham ng lawyer. Kahit anong sagot ng Morrison family, hindi ako susuko ng madali. Malinaw na ipinahayag ng mga salita ni Allen ang kanyang intensyon.
Sa ganoong o formal occasion, hindi siya nag-atubiling at all. Nakaugalian niyang humingi ng hustisya mula sa Morrison family para kay Aryo. Ano? Bilisan mo, magpa-picture. Papabulaanan ni Direk Jones ang pahayag ng pamilya Morrison. Kung anak ng Morrison family si Arya, bakit ganoon ang pahayag ng Morrison family? O sadyang mistress talaga ang nanay niya? Napilitan ng pamilya Morrison na isakripisyo si Arya para gumawa ng ganoong pahayag. Ang media ay lahat ng hula at inaabangan ang pagbibigay ni Allen ng mas malinaw na sagot. Kahit ano pa ang kwento ng ina ni Arya at ng Morrison family, ito ay usapin ng nakaraang henerasyon. Sana hindi kasama si Arya. Bilang presidente ng Dahua at eksklusibong broker ni Arya, gagawin ko ang responsibilidad ng lahat ng chismis. Kapag nahanap na sila, mabigat ang parusa sa kanila. Tahimik ang meeting hall. Masyadong nakakagulat ang mga sinabi ni Allen at nangyayari pa rin ang hindi inaasahan ng mga reporter. Sa huli, kakatawanin ko ang aking asawa, si Arya Morrison, para magsampa ng reklamo laban sa pamilya Morrison. Nang matapos ni Allen ang kanyang pangungusap, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. May wedding ring sa ring finger niya. Matagal ang boses niya sa meeting hall. Asawa? Mali ba ang narinig ko? Kasal na sila? Parang nabaliw ang mga reporter. Kung hindi dahil sa mga security guard na kumukontrol sa eksena ay sumugod na sila sa stage para interviewin si Allen. Masyadong pasabog ang balitang ito. Inihayag nga ni Allen sa publiko na sila ni Arya ay mag-asawa. Kailan ito nangyari? Kasal talaga sila. Para sa kapakanan ng reputasyon ng pamilya, ang pamilya Morrison ay gumawa ng ganoong pagpili. Hindi ko maintindihan. Halatang magkadugo sila, bakit ayaw nilang aminin? Malaking pinsala na ang naidulot ng pangyayaring ito sa aking asawa. Hindi ako papayag na magpatuloy ang usaping ito. Gagamit ako ng legal na paraan para bayaran ang pamilya Morrison. Pagkatapos ng press conference, makakatanggap sila ng liham ng abogado. Kahit na ano ang tugon ng pamilya Morrison, hindi ako madaling sumuko. Malinaw na ipinahayag ng mga salita ni Allen ang kanyang intensyon. Sa ganoong formal na okasyon, hindi siya nagdalawang isip. Nais niyang humingi ng hustisya mula sa pamilya Morrison para kay Arya. Dahil ang pamilya Morrison ay nagsisikap na itago ang katotohanan, kailangan niyang isapubliko ito sa lahat. Bakit ang dali nilang iwan ang isang tao? Ibabalik ni Allen ang kahihiyan na ginawa ng pamilya Morrison kay Arya para sa kanya. Mula ngayon, ipapaalam ko sa lahat ng tao sa mundo na si Arya ang aking babae. Sa buhay na ito, hinding-hindi siya magbabago. Nang matapos siyang magsalita ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng meeting hall. Lumitaw si Arya sa kanyang nakakasilaw na damit. Wa, Arya! Hindi ba napakaganda di? Ang ganitong eksena ay parang kasal lang. Napabuntong hininga ang ilang reporter. Sa sandaling iyon, nasaksihan ng lahat ang kagandahan ni Arya. Hinawakan niya ang kanyang palda. Ngayon lang niya narinig ang sinabi ni Allen. No wonder gusto niyang magpakita siya mamaya. Naghanda pala siya ng ganoong talumpati. Bawat salita ay umaantig sa puso ni Arya. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang naglakad patungo sa direksyon nito. Ang pamilya Morrison ay naglabas lang ng ganoong uri ng deklarasyon at si Allen ay naghanda ng isang napakalaking press conference para sa kanya na ginagawang isang prinsesa si Arya. So paano kung ayaw niyang maging noble miss ng Morrison family? Siya na ang prinsesa sa tabi ni Allen. Nainggit talaga ako kay Arya. Saan ako makakahanap ng isang mabuting tao tulad ni Allen? Pinanood ng lahat si Arya na hakbang-hakbang na umakyat sa entablado, puno ng inggit at pagpapala. Kaya lang si Allen lang ang nasa mata ni Arya. Wala siyang pakialam sa ibang tao at mga bagay. Hinawakan ni Allen ang kamay niya at kinuyom ng mahigpit ang 10 daliri nito. Pagkatapos, tumayo siya sa entablado kasama niya at humarap sa lahat ng magkatabi. Arya, pakisabi ng ilang salita. Sigaw ng mga reporter. Nagkatinginan sina Arya at Allen at ngumiti. Pagkatapos, kinuha nila ang mikropono. Kumusta sa lahat? Ako si Arya. Arya, nakita mo ba ang pahayag ng Morrison family? Ano ang gusto mong sabihin? Sinabi lang ni Director Jones na gusto niyang kasuhan ang Morrison family. Sinusuportahan mo ba ang bagay na ito?
Nang ibuka ng mga mamamahayag ang kanilang mga bibig, nahuli nila ang pinakabuod ng problema. Naramdaman ni Arya ang kapangyarihan na ipinasa sa kanya ni Allen sa pamamagitan ng kanyang palad, kaya kahit anong problema ang kanyang kaharapin, makakaipon siya ng lakas ng loob. Matagal ko nang inanunsyo sa publiko na hindi ako isang taong mahilig manggulo, ngunit kung ang iba ay tumapak sa aking ilalim, hindi ko pababayaan ang aking sarili. Kaya, ang bawat salita na sinasabi ng aking asawa ay kumakatawan sa aking sariling kalooban. Matagal ko nang inanunsyo sa publiko na hindi ako isang taong mahilig manggulo, ngunit kung ang iba ay tumapak sa aking ilalim, hindi ko pababayaan ang aking sarili. Kaya, ang bawat salita na sinasabi ng aking asawa ay kumakatawan sa aking sariling kalooban. Nasusuklam ka ba sa pamilya Morrison para sa paggawa ng gayong pampublikong pahayag? Kung galit ako sa Morrison family, ibig sabihin may nararamdaman pa rin ako sa kanila. Hindi ko sila kinasusuklaman. Pakiramdam ko ay may mas makabuluhang mga bagay sa mundong ito, naghihintay sa akin na gawin. Mukhang seryoso si Arya. Ang labas ng mundo ay nagsasalita tungkol sa iyong relasyon kay Director Jones at sa iyong background. Wala ka bang pakialam? Bilang public figure, maniniwala lang ako sa pinagkakatiwalaan ko at makikinig sa gusto kong marinig. Ang mga pananao sa labas ng mundo ay hindi hahantong sa aking buhay. Napakaamo ng tugon ni Arya at nagbigay ng magandang material sa mga reporter. Inihayag ni Direk Jones ang napakagandang balita sa harap ng lahat ngayon. Pinlano niyo ba ito kanina? Anong klaseng mood meron ka ngayon? Narinig siya ni Arya at napalingon siya. Tumingin siya kay Allen at saka seryosong kinuha ang microphone. Ever since debuted, I have been working hard in my own way. Ako ay nasa isang masamang sitwasyon at ako ay nasa Brilliant Entertainment. Hindi ako kailanman nagkusa na saktan ang sinuman sa pagpunta dito. Pero alam ko naman na hindi ako mabait na tao. Sa mata ng ilang tao, hindi ako mabait na tao. Kahit ako ay isang matalinong babae, ngunit lahat ng aking ginagawa ay karapat-dapat sa aking sariling budhi. At pagkatapos ng lahat ng mga naranasan ko, kaya ko pa ring tumayo dito dahil may pumoprotekta sa akin at pinuputol ang lahat ng mga hadlang para sa akin. Marahil sa iyong paningin, hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Siya ay napakahusay, napakasilawd. Pero hindi ako susuko sa kanya. I will work harder to grow hanggang sa mamatch ko siya. Sana din sa mundong ito, ako lang ang makakapit balikat sa kanya. Handa akong magsumikap sa buong buhay ko para sa hangaring ito. Nagtitiwala ako sa kanya at mas umaasa sa kanya. Dahil sa kanya, mas nakakasilaw ang buhay ko. Sa bawat sandali na nasa tabi niya ako ang pinakamasayang babae sa mundo. Ang mga mata ni Aryo ay already napuno ng tear pagkatapos niyang magsalita. Medyo nabulunan ang boses niya. Nang tumingala siya, may nakakaantig na ngiti sa kanyang mga labi. Maraming mga reporter ang labis na naantig sa kanyang mga salita. Kahit na anong industriya ito, umaasa silang susuportahan sila ng iba pa nilang grupo, lalo na o pangunahing tulad ng babaeng nakatanggap ng atensyon mula sa labas ng mundo. Aryo, swertehin kita. Nais ko sa iyo ang all happiness para sa isang mahabang panahon. Dapat maging happy ka. Aryo, magpumilit hanggang sa huli. Hayaan mong mapunta sa impyerno ang mga chismis na iyon. Natanggap ni Aryo ang mga pagpapala ng lahat at hinawakan niya ang kamay ni Allen na may ngiti. Sana lahat ay nag-report ng press conference ni Tudoy ng maayos. Umaasa din ako na sa hinaharap, nakikipagtulungan tayo kay Doho at gawing mas maganda at mas maaraw ang atmosphere sa entertainment circle. Rule soid in a timely manner. Pagkatapos ng press conference, magkakaroon ng banquet waiting para sa lahat ng nasa conference room sa ika-8 palapag ng hotel. Ito talaga ang estilo ng Doho. Sa ganoong high-end na hotel, tinatrato ang lahat ng mga reporter sa lungsod sa Umyol. Nang marinig ito ng mga mamamahayag, nasasabik sila. Sa sandaling ito, ang balita ng press conference at ang small na video ay na-upload online. Siyempre, hindi ito inaasahan ni Allen. Wow, napaisip ako. Sa wakas, binanggit nila ito. Masyadong cool ang ekspresyon ni Boss Jones. Kaya posyonoti. Masyadong maganda ang figure ni Aryo. Bilang o babae, ako ay labis na nalilito. She actually announced her marriage directly.
Ang mga taong iyon mula sa Morrison family or ay malamang na nagiging crazy dahil sa anger. Akala nila kaya nilang bawalan si Aryo. Ito ay mabuti. Gaano kahalaga ang slop sa kanyang foes? Hindi alintana kung si Aryo ay ibinalik sa kanila sa pamamagitan ng dugo o hindi, ang pagpapakawala ng ganoong pag-iingat sa oras na ito ay talagang lumalampas. Tama na. Ang aming Aryo ay hindi nakaunawa sa posisyon ng Miss Morrison family at all. Magiging Mrs. Jones na lang siya. Sa sandaling ito, ang Morrison family ay ganap na tahimik. Ginamit ni Allen ang media advantage ng entertainment circle para mabilis na ikot ang sitwasyon. Ang Secretary Hod ni Old Mr. Morrison ay tumatanggap ng mga call mula sa mga nakatataas ng kumpanya. Maraming mga media reporter ang nag-asking sa paligid para sa balita tungkol sa Morrison family. Ang pinakamahalaga, muling nagpadala si Allen ng mas mababa upang makipag-ayos sa Morrison family. Si Old Mr. dumating ang lawyer mula sa Dohuhos. Sino ang dapat nating gawin ang sabi ng Secretary kay Old Mr. Morrison? Napuno na ng luha ang mga mata ni Arya pagkatapos niyang magsalita. Medyo nabulunan ang boses niya. Nang muli siyang tumingala, may maamong ngiti sa kanyang labi. Maraming mga reporter ang labis na naantig sa kanyang mga salita. Ano man ang industriya, umaasa sila na ang kalahati nila ay walang pasubali na suportahan sila, lalo na ang isang karera, tulad ng isang babaeng bituin na nakakuha ng atensyon mula sa labas ng mundo. Arya, swertehin ko kayong lahat. Nais ko kayong lahat ng kaligayahan sa mahabang panahon. Dapat masaya ka. Arya, magpumilit hanggang sa huli. Hayaan mong mapunta sa impyerno ang mga chismis na iyon. Natanggap ni Arya ang blessings ng lahat at hinawakan ang kamay ni Allen na nakangiti. Lahat, sana mai-report ng lahat ng maayos ang press conference ngayon. Umaasa din ako na sa hinaharap, makapagtrabaho tayo kasama ng Dahwa at gawing mas maganda at mas maaraw ang kapaligiran sa entertainment circle. Sinabi ni Roll sa isang napapanahong paraan, pagkatapos ng press conference, magkakaroon ng piging na naghihintay para sa lahat sa conference room sa ika-8 palapag ng hotel. Ito talaga ang estilo ng mga Dahwa. Sa ganoong high-end na hotel, tinatrato ang lahat ng mga reporter sa lungsod sa isang pagkain. Nang marinig ito ng mga mamamahayag, natuwa silang lahat. Sa sandaling ito, ang balita ng press conference at ang maliit na video ay na-upload online. Siyempre, lahat ito ay nasa loob ng inaasahan ni Allen. Wow, naghintay ako sa wakas. Sa wakas ay inihayag na nila ito. Masyadong cool ang ekspresyon ni Boss Jones. Sobrang passionate. Masyadong maganda ang figure ni Arya. Bilang isang babae, sobrang nahihiya ako. Diretso talaga niyang ibinalita ang kasal niya. Malamang mababaliw na sa galit ang mga taong iyon mula sa pamilya Morrison. Akala nila ay maaari nilang banta si Arya. Ito ay mabuti. Gaano kasakit ang sampal sa mukha niya? Hindi alintana kung si Arya ay may kaugnayan sa kanila sa pamamagitan ng dugo o hindi, ang paglabas ng ganoong pahayag sa oras na ito ay talagang lumalampas. Tama na yan. Ang aming Arya ay walang pakialam sa posisyon ng Miss Morrison family. Magiging Mrs. Jones na lang siya. Sa sandaling ito, ganap na tahimik ang pamilya Morrison. Ginamit ni Allen ang media advantage ng entertainment circle para mabilis na maibalik ang sitwasyon. Ang sekretarya ni Old Master Morrison ay nakatanggap ng mga tawag mula sa mga nakatataas ng kumpanya. Maraming mga mamamahayag ng media ang nagtatanong sa paligid ng balita tungkol sa pamilya Morrison. Higit sa lahat, nagpadala talaga si Allen ng abogado para makipag-ayos sa Morrison family. Older Master, dumating na ang abogado mula sa Dahwa. Ano ang dapat nating gawin, tanong ng kalihim kay Old Master Morrison. Anong magagawa natin? Papasukin mo siya. Walang magawa si Eldridge tungkol dito. Ang mga bagay ay dumating sa puntong ito. Ito ay karma. Kung hindi ko sila pinagbigyan sa simula, hindi sana ako hahantong sa ganito ngayon. Malinaw kong alam na hindi madaling sumuko si Georgia at alam ko rin ang karakter ni Arya, ngunit pinilit kong hayaan siyang bumalik sa pamilya Morrison. Ito ay dahil wala akong pakialam sa kanyang posisyon at nasaktan ang kanyang puso. Ako ay isang mabuting negosyante. Pero hindi ako magaling na senior. At least kay Arya, hindi ako. Older Master D.
Naliligaw din ang sekretarya sa sandaling ito. Parang nasa kamay na ni Allen ang buong sitwasyon. Kung ang pamilya Morrison ay hindi naglabas ng pahayag na iyon, maaaring mayroon pa ring puwang para sa negosasyon. Pero ngayon, parang may gumamit ng kargada na baril para idiin ang kanilang mga templo. Kung sila ay sumulong o paatras, lahat sila ay mamamatay. Bagamat maraming inapo ang pamilya Morrison, wala ni isa sa kanila ang makapagtitiwala ng lubos sa kanila ni Old Master Morrison, maliban kay Arya. Ngayon, tuluyan na niyang nasaktan si Arya. Ano ang gagawin ng pamilya Morrison sa hinaharap? Sinuportahan niya ang pamilya Morrison sa loob ng maraming taon. Masisira kaya talaga sila dito? Umiling si Eldritch sa sakit. Sumandal siya sa walking stick niya at tumayo. Nasaan ang abogadong iyon? Gusto ko siyang makita ng personal. Gusto niyang malaman kung ano ang ipapadala ni Allen sa kanyang mga tauhan. Umupo ang abogado sa sofa. Nang makita niyang lumabas si Old Master Morrison ay agad siyang tumayo. Old Master Morrison, hello. Ano ito? Sabihin mo lang sa akin. Hinawakan ni Eldritch ang kanyang tungkod at minsang kinausap si Allen. Nakasalubong niya ulit si Allen. Bagamat hindi niya masyadong alam niya na si Allen ay isang napakatapang na binata. Bukod dito, siya ay parehong mapagmataas at matalino. Old Master Morrison, dahil masasabi mo iyan, ang usapin ay madaling maresolba. Ang gusto ni Director Jones ay napakasimple. 2 salita, humingi ng tawad. Umiti ang abogado. Kaya nga wala akong kinuhang materyales. Para kay Director Jones, hindi niya kailangan ng anumang kabayaran. Nasa pamilya Jones ang lahat. Wala siyang kailangan. Ikaw ay isang prangka na tao. Sa pagkakataong ito, pinapunta ako ni Director Jones. Nais niyang malaman ng Morrison family na hindi dapat ganoon katense ang usapin. Ito ay dahil labis na nasaktan ng pamilya Morrison si Mrs. Jones. Dahil sa proteksyon at pangako sa kanyang asawa, gusto ni Director Jones na bigyan siya ng paliwanag ng Morrison family. Kaninong apology ang gusto niya? Paano tayo hihingi ng tawad? Kaninong apology ang gusto niya? Paano tayo hihingi ng tawad? Itong Director Jones ay hindi tahasang sinabi. Sa palagay ko ay magiging mas tapat ang Jones family kung sasabihin nila ito. Sumandal si Old Master Morrison sa sofa at sinabi pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ka. Sabihin mo kay Allen na naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Tumayo ang abogado. Sige, hindi ka namin istorbohin. Nang makaalis ang abogado, dahan-dahang tumayo si Eldritch, bit-bit ang kanyang tungkod. Mapait ang boses niya. Lalapit ako at hihingi ng tawad kay Arya. Ikaw, Lee. Lahat ay dulot ng katigasan ng ulo ko. Hindi ba dapat ako ang humingi ng tawad? Pinalo ni Eldritch ang kanyang tungkod. Sobrang pinahahalagahan ko siya, kaya gusto kong ibigay sa kanya ang lahat sa Morrison family. Mali ba ako? Huwag kang magalit. Masyadong malungkot si Miss Arya. Kaya naman, alam ko. Paanong hindi ko alam, pero ano ang magagawa ko? Galit na bumuntong hininga si Eldritch. Bigla siyang hindi makahinga at bumagsak sa sofa. Buti na lang at nasa tabi niya ang sekretarya. Inalalayan niya siya sa unang sandali at ipinadala siya sa ospital. Matapos matanggap ni Georgia at ng iba pa ang balita ay agad silang isinugod sa ospital. Kamusta ang lolo ko? Ang pasyente ay nangangailangan ng emergency na paggamot ngayon. Hilingin sa mga miyembro ng pamilya na maghintay muna sa labas. Pinatigil sila ng mga nurse at sinara ang pinto sa operating theater. Anong nangyayari? Bakit biglang naging ganito? Hindi alam ng sekretarya ang sasabihin. Sa oras na ito, may nagsabi na dahil pa rin kay Arya. Bumalik lang siya sa Morrison family para ipakita ang mukha niya at ginawa na niyang galit si Lolo. Pinagmamasdan sila ng sekretarya na walang katapusang nagtatalo at walang sinabi tungkol sa pagdating ng abogado ng dahwa sa kanilang pintuan. Sinisi ng lahat ang sakit ng matanda at nang hihina kay Arya. Miss, sa totoo lang galit na galit ang matanda dahil sa'yo. Hindi na iwasang sabihin ng sekretarya. Kung hindi ka pumunta at gumawa ng gulo para sa ikatlong miss, ang mga bagay ay hindi magiging ganito. Shut up, anong alam mo? Biglang nagalit si Georgia at tinuro ang sekretarya at sumigaw.
Mabilis siyang pinigilan ni Mr. Morrison. Anong sinisigawan mo? Ito ang ospital. Tumigil ka sa pagsasalita. Kung hindi dahil sa kanila, magiging ganito ba ang pamilya Morrison? Bakit hindi niyo sila sisihin, pero lahat kayo ako ang sinisisi niyo? Tumayo si Mrs. Morrison sa gilid, kinuyom ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, patutunayan ng panahon ang lahat. Sige, tigilan mo na ang pag-oorgu. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang kalusugan ng matandang Mon. Mabangis na sigaw ni Mr. Morrison at tumingin sa saradong pinto ng operating theater. Mrs. Morrison tumingin-ot sa kanya ng walang pakialam. Puno ng disappointment ang mga mata niya. Sa oras na ito, nag-aalala rin siya sa kalagayan ni Old Mr. Morrison, ngunit dahil dito, mapapayag ba niya si Giorgio na saktan si Aryo Ogoin? Para sa napakaraming taon, bakit niya itinago ang kanyang ulo? Si Mrs. Morrison ay tahimik na nakaupo sa gilid at hindi na nagsalita pa. Si Giorgio, sa kabilang hand, ay bumuntong hininga. Kung may mangyari kay grandfather, hindi kita papakawalan at ang iyong anak na babae. Makalipas ang halos 2 oras na operasyon, nagising ang doktor. Agad siyang pinalibutan ng mga miyembro ng Morrison. Mabilis na nagtanong si Mr. Morrison, kumusta ang aking ina? Ang potensyal ay wala sa Dongger, ngunit kailangan siyang obserbahan sa loob ng isang panahon. Siya ay ipinadala sa salita. Mabuti iyan, mabuti iyon. Kailangan ninyong panatilihing tahimik ang salita at huwag hayaang maugituin ang makapangyarihan. Tumango si Mr. Morrison. Okay. Naiintindihan namin. Ang grupo ng mga tao ay sumugod sa salita ni Old Mr. Morrison. Nang ihasik nila ang poste na matandang Mon sa kama, labis silang nakaramdam ng sama ng loob. Ang sekretary ni Old Mr. Morrison ang unang nagpasok ng salita. Matapos imulat ni Old Mr. Morrison ang kanyang mga mata, pinilit niyang umubo ng 2 beses. Stoy ka. Mag-balk muna ang iba sa inyo. Dodgy. Gronpo, hayaan mo akong makipaglaro sa iyo. Giorgio Sod. Pumikit si Eldridge at umiling. Secretary Gordon, stoy. Umayos ka. Tumango si Secretary Gordon at bumaling kay Mr. Morrison on Giorgio. Kukunin ko ang magandang core ng Chormon. Since Old Mr. Morrison had sewed so, everyone would not stoy. Nang magsara ang pinto, binuksan ni Old Mr. Morrison ang kanyang mga mata. Kilalang-kilala ko ang katawan ko. From today onwards, Giorgio will be in charge of the company for me. Hindi ko alam kung paano niya kinokontrol ang kumpanya. Saka, papuntahin mo yung family lawyer. I want to make a will unpass everything in Morrison family to Aryo. Tanging sa way ko na ito, hindi ako magiging masaya. Malungkot na sabi ni Old Mr. Morrison, kahit gaano pa kamahal ni Aryo ang Morrison family at hindi na siya bumalik sa Morrison family, siya pa rin ang aking granddaughter. Siya ang aking pinakamapagparaya na granddaughter. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng Morrison family kay Aryo, kaya niyang lunukin ang ongger na ito. Chormon, tiyak na gagawin ko ito ng maayos. Matapos iwan ang salita, si Secretary Gordon ay agad na sumugod sa Morrison family upang pansamantalang panatilihing sikreto ang kasabihan ng kalooban ni Old Mr. Morrison. Pagkatapos ay sinabi niya kay Giorgio, mula sa mga salita, ang panganay na binibining Giorgio ang magiging acting president ng kumpanya at Monoj ang daily offers ng kumpanya. Sige, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang kalusugan ng matanda. Mabangis na sigaw ni Mr. Morrison at balisang tumingin sa saradong pinto ng operating theater. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Mrs. Morrison. Puno ng disappointment ang mga mata niya. Sa oras na ito, nag-aalala rin siya sa kalusugan ni Old Master Morrison, ngunit dahil dito, maaari ba niyang payagan si Georgia na saktan muli si Arya? Sa loob ng maraming taon, bakit siya nakayuko? Tahimik na umupo sa gilid si Mrs. Morrison at hindi na nagsalita. Si Georgia naman ay mayabang nang umuso. Kung may mangyari kay Lolo, hindi ko kayo pababayaan ng anak mo. Matapos ang halos 2 oras na operasyon, lumabas ang doktor. Agad siyang pinalibutan ng mga miyembro ng Morrison. Mabilis na nagtanong si Mr. Morrison, kumusta ang aking ama? Ang pasyente ay wala sa panganib, ngunit kailangan siyang obserbahan sa loob ng isang panahon. Naipadala na siya sa ward.
Mabuti iyan, mabuti iyan. Kailangan ninyong tumahimik ang ward at huwag hayaang mabalisa muli ang pasyente. Tumango si Mr. Morrison. Okay. Naiintindihan namin. Ang grupo ng mga tao ay sumugod sa ward ni Old Master Morrison. Nang makita nila ang maputlang matanda sa kama, nakaramdam sila ng sobrang sama ng loob. Ang sekretarya ni Old Master Morrison ang unang pumasok sa ward. Matapos imulat ni Old Master Morrison ang kanyang mga mata, pinilit niyang umubo ng 2 beses. Magstay ka. Ang iba sa inyo ay bumalik muna. Tatay di. Lolo, hayaan mo akong manatili sa iyo, sabi ni Georgia. Pumikit si Eldridge at umiling. Secretary Gordon, manatili ka. Pwede ka nang bumalik. Tumango si Secretary Gordon at bumaling kay Mr. Morrison at Georgia. Aalagaan kong mabuti ang chairman. Dahil sinabi ni Old Master Morrison, lahat ay hindi mananatili. Nang magsara ang pinto, muling iminulat ni Old Master Morrison ang kanyang mga mata. Kilalang-kilala ko ang katawan ko. Simula ngayon, si Georgia na ang mamamahala sa kumpanya para sa akin. Gusto kong malaman kung paano niya mapapamahalaan ang kumpanya. Saka, papuntahin mo ang abogado ng pamilya. Gusto kong gumawa ng testamento at ipasa ang lahat sa Morrison family kay Arya. Sa ganitong paraan lang ako magiging komportable. Malungkot na sinabi ni Old Master Morrison, gaano man kagalit si Arya sa Morrison family at ayaw nang bumalik sa Morrison family, apo ko pa rin siya. Siya ang aking pinakatalentadong apo. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng pamilya Morrison kay Arya, kaya niyang lunukin ang galit na ito. Tagapangulo, tiyak na gagawin ko ito ng maayos. Pagkalabas ng ward, agad na sinugod ni Secretary Gordon ang pamilya Morrison upang pansamantalang ilihim ang usapin ng kalooban ni Old Master Morrison. Pagkatapos ay sinabi niya kay Georgia, mula ngayon, si eldest Miss Georgia ang magiging acting president ng kumpanya at mamamahala sa araw-araw na gawain ng kumpanya. Nang marinig ni Georgia na si Eldridge talaga ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya sa oras na ito, agad niyang inilagay sa gilid ang bagay ni Arya. Sige, gagawin ko talaga ng maayos. Hindi ko bibigin si Lolo. Bukod dito, may isa pang bagay na gusto ng chairman na gawin mo. Sinabi ni Secretary Gordon, dapat kang humingi ng tawad sa publiko kay Third Miss. Palaging ipinagmamalaki at kusa si Georgia. Hindi niya tinatrato ang mga mababang empleyado bilang mga tao. Ang ganitong uri ng tao ay hindi mabuti para sa isang malaking negosyo tulad ng isang Morrison Group, gaano man siya kakaya. Sa karamihan, ipagtatanggol niya ang background ng pamilya ng Morrison family. In all fairness, hindi inisip ni Secretary Gordon na si Georgia ang magiging pinakamahusay na kandidato para magmana ng pamilya. Mas masahol pa siya sa pangalawang anak ng Morrison family, si Gabriel. Ngunit sa oras na ito, kung alam niyang nakagawa na ng testamento si Old Master Morrison at ibibigay ang lahat ng ari-arian niya at ang negosyo ng pamilya Morrison kay Arya, siguradong mababaliw siya sa selos. Baka may masamang mangyari. Humihingi ng tawad? Napaisip sandali si Georgia, maghahanda ako kaagad. Ang pamilya Morrison ay malapit ng mahulog sa kanyang mga kamay. Ano ang malaking bagay tungkol sa paghingi ng tawad kay Arya? Nagkataon lang na opisyal niyang ibinalita kay Arya na nanalo na siya at nakuha na niya ang Morrison family na pinakagusto niya. Sa gilid, nakita ni Mrs. Morrison ang lahat ng ito at namuti ang kanyang mga buko. Dahil si Georgia ang master ng Morrison family, magkakaroon pa kaya siya ng lugar na matutuluyan? Tiniis niya ito sa loob ng napakaraming taon at hindi na ito mahalaga, ngunit hindi niya magawang kalagkarin pababa ang kanyang anak. Alam niyang napakahusay ng kanyang anak. Hindi siya umasa sa background ng Morrison family para lumabas sa sarili niyang teritoryo. Gayunpaman, siya ang ina ni Arya. Hindi niya maiwasang isipin ang kasal ni Arya. Kung alam ng Jones family ang tungkol sa mga chismis na iyon, ano ang gagawin nila kay Arya? Anak ng isang may bahay? Biglang nanlabo ang mga mata ni Mrs. Morrison. Sino nga ba ang isang mistress? Hindi na niya ito matitiis. Gusto niyang sabihin sa lahat ang totoo. Sa wakas ay isiniwalat ni Allen ang katotohanan na sila ni Arya ay kasal. Napakahalaga sa kanila ng gabing ito. Espesyal niyang inayos ang kwarto at isinabit ang larawan niyang nakayakap kay Arya.
Nang makakita ng mga pulang rosas sa lahat ng dako sa bahay, naramdaman ni Arya na siya ay nasa dagat ng mga bulaklak. Nang makakita ng mga pulang rosas sa lahat ng dako sa bahay, naramdaman ni Arya na siya ay nasa dagat ng mga bulaklak. Mr. Jones, napakaromantiko mo. Sana ay magkaroon ako ng ganoong romantikong panaginip sa buong buhay ko. Yumakap si Arya sa kanyang mga bisig at tahimik na tumingin sa kalangitan sa gabi sa labas ng bintana. Mahigpit na pumulupot sa kanyang baywang ang mga braso ni Allen at maamoy ang bango ng kanyang katawan. Hanggat gusto mong mamuhay ng ganito, hindi ako magsisikap. Napangiti si Arya. Magkayakap silang dalawa sa sala, napapaligiran ng musika. Gusto mo bang makita kung ano ang reaksyon ng iyong mga tagahanga? Kinuha ni Allen ang kanyang telepono at binasa ang mga komento sa kanyang homepage kasama si Arya. Nagtataka ako kung saan dadalhin ni Boss Jones si Arya para maging romantiko ngayong gabi. Dapat may wedding night sila ngayon. Hindi sila mapakali na tingnan ang aming mga komento. I wish you guys happiness for a long time. Kailan magkakaroon ng bagong plano sa paglikha ng tao? Napakaganda ng figure ni Director Jones. Dapat ay napakalakas niya sa aspetong iyon. Nakita ni Arya na tila iniwan ng lahat ang kanilang mga komento sa maling direksyon. Hindi niya maiwasang mamula at yumakap sa mga bisig ni Allen. Curious lang ba sila sa ganitong klaseng tanong? Tumaas ang kilay ni Allen at ngumiti. Sa tingin ko nakita nila ang mga bagay mula sa tamang anggulo. Ikaw, G. Lalong lumalim ang ngiti sa gwapong mukha ni Allen. Tumingin siya kay Arya ng may malalim na pagmamahal. Noong akala ko malapit ka nang sumali sa production, hindi ko kinaya na makipaghiwalay sa iyo. Dapat hindi na lang kita pinayagan na sumali sa production. Ito ang trabaho ko. Kahit na inihayag namin sa publiko ang aming kasal, hindi pa rin kami makapunta sa Jones family para bisitahin. Sisisi ba ako ng mga matatanda sa bahay? Inihayag ni Arya ang mga pagdududa sa kanyang puso at nagtanong sa mahinang boses. Hindi. Hinaplos ni Allen ang mahabang buhok ni Arya. Nakausap ko na ang pamilya ko tungkol sa bagay na ito. Nararamdaman nilang lahat na mabuti para sa atin na magdesisyon sa ating kasal. Bukod dito, kahit na pumunta kami sa aming bahay, kakailanganin namin ang pag-aproba ng pamilya Morrison. Sa ganitong paraan, mas makakabuti para sa iyo. Wala akong pakialam. Ang pagkilala sa pamilya Morrison ay hindi ganoon kahalaga. Itinaas ni Arya ang kanyang ulo at tumingin kay Allen, ayokong gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Tutal, napakagulo ng balita sa labas kaya imposibleng walang narinig na balita ang Jones family. Si Allen ay nagpakasal sa isang iligal na anak na babae. Paano siya titingnan ng pamilya Jones? Ngayon na ang kasal ay inihayag sa publiko, si Allen ay mananatili sa pagitan niya at ng Jones family. Ito ay dapat na napakahirap.